Salamat, kapatid na Neville. Magandang umaga, mga kaibigan. Masaya ako na makaparito sa umagang ito. At ganon din ang masasabi ko sa ating kapatid na lalaki rito. Nangako ako sa kanya na pupunta ako sa pagsasahing papawid. At akin namang napalampas ito nung isang linggo, at nung isang linggo naman na sumunod nakalimutan ko. Kaya naisip ko na sa ikatlong pagkakataon, kailangan na siguradong makakapunta talaga ako. Kaya nga't naparoon ako ng mag-iisang minuto na lang. Isang minuto na lang. At tamang-tama, nasa labas noon si kapatid na Snyder, kaya nagmadali kaming pumasok at sumalang na sa pagsasahing papawid. At sa tingin ko, pinakaba namin sila. Ganun na nga. Nung pumasok kami ng ganoon na konting oras na lang, kaya, at heto po ako, naparito, nakapagbulay ng teksto na aking ipangangaral, alam nyo. At kadalasan ako, inaabot ako ng 1.5 oras. At pagsampa ko naman dito ay halos 15, 16 na minuto na ang nasimulan. At pagkatapos pagtingin ko ron, kaya't sinasabi ng orasan na uwian na. Kaya itutuloy na lang natin sa susunod na Sabado o kung kailan. Sige po. Noong nakaraang linggo, nasa 10 kabanata po tayo ng mga Hebreo. At naumpisahan na natin ang unang talata at di tayo umusad doon. Huwag niyong kalilimutan ang mga gawain sa Indianapolis sa sanglinggang ito. Kung meron po sa inyo, o kung may mga kaibigan po kayo sa dakong iyon, sige po't sulatan niyo sila at sabihin sa kanila. Magsisimula ang mga gawain bukas ng gabi ng alas 7 sa Cadell Tabernacle sa Indianapolis. At napakarami po ng mauupuan. Halos 11,000 katao ang makakaupo roon. At malit na pagtitipon ito. Malit na organisasyon po. Hindi ko po alam kung anong pangalan ng organisasyon. Sila'y magdaraos ng tuloy-tuloy na gawain doon o pagtitipon. At sa pagtitipon na ito ay hiniling nila sa akin na maging tagapagsalita sa gabi. Kaya ito pong, sa palagay ko po, yung mismong grupo, yung iglesia, yung organisasyon ay may ilat konting miyembro lang. At ganun na nga na sa gabi, ako ang magsasalita sa pagtitipon gabi-gabi, Lunes hanggang Biyernes. Biyernes ng gabi ang tapos ng gawain. Kaya kung may mga kaibigan kayo sa Indianapolis, sige po, imbitahan niyo sila. At sa ika-23, sa umaga ng ika-23, kung meron dito na bumibiyahe sa dakong ito, na nasa bakasyon po kayo, dahil buwan ng bakasyon kadalasan ang Hunyo. Minneapolis, ang Christian Businessmen International ay magdadaos ng malakihang gawain sa Minneapolis. At ang gawain na bukas para sa lahat ay sa ika-23 ang agahan. Ang umagang agahan ay sa ika-23 ng Hunyo. Ako po ang inaasahang magsasalita sa umaga ng agahan, pasisimula ng gawain. Pagkatapos, sa ika-24, nasa Minneapolis pa rin ako niyan. At ako'y pupunta sa Hertz Harbor Tabernacle, kina Reverend Gordon Peterson. At may programa sila roon na ipalalabas nila sa television. Kaya kung kayo po'y nasa malapit lang, kaya't sumaglit lang kayo. Tapos sa ika-24 o ika-25, ang ibig ko sabihin, magsisimula na ang malakihang gawain at magpupunta kami roon. At medyo kakaiba ang programang ito. Si Ginoong Roberts, Ginoong Hicks, ako, at marami pang mga ministro ang paroroon. At walang nakalinyang programa. Ang Christian businessmen, yamang sila ay full gospel Christian businessmen, gusto nilang hayaang bukas lang ang programa para sa anumang sabihin ng Espiritu Santo na gawin na ipagagawa sa aming lahat doon. At mangyaring di pa sila nagkakaroon ng gaya noon dati at di sila nag-anunsyo ng sino mang magsasalita. Ang tanging salita, pagsasalita na inanunsyo ay ayun pong umaga ng ika-23. Ako ang naatasang magsalita sa agahan at inanunsyo yun. Yung sa iba pang bahagi, kaming lahat ay mananatili lang doon. Maghihintay sa Espiritu Santo. Di po ba't napakainam nun? Di po ba? Yun bang may papasakop nating lahat ang ating mga sarili sa Espiritu Santo? Ayan nga. At hayaan siya na gamitin tayo sa pamamaraan na kanyang nais paggamitan sa atin. Ngayon, at pagkatapos, ang kasunod ng gawain na naka-schedule na alam ko ay yung kalugod-lugod na Azusa Street Rally. Ito po'y sa ika-15 na ito ng Setyembre. Ako po ang magbubukas ng gawain para sa pang-international na gawain ng Azusa Street. 50 taon ng Pentecostes sa Estados Unidos. Sila'y 50 taon na sa darating na Setyembre, nung ang Espiritu Santo ay unang bumaba sa Azusa Street Mission. Sa pagkakalam ko, dating pagmimisyon na Baptist ito o dito sa Azusa Street sa Los Angeles, California, unang bumaba ang Espiritu Santo. 50 taon na ang nakararaan sa darating na Setyembre. At nung nasa Palas po ako, mga 2 taon na ang nakararaan, nabanggit ko doon. Bueno, ang 50, ang ibig sabihin ng salitang Pentecostes ay 50. Kaya bakit di tayo magdaos ng malakihang gawain? At alam nyo, ito'y sumiklab. At kaya idadaos nila ang malakihang gawain na ito na pang-international. At gaganapin ito sa Angeles Temple. At bago ang araw na yon, ako po'y lilibot sa iba't ibang lugar. Doon sa East Gate o sa South Gate ang ibig kong sabihin. At didiretso sa lungsod ng, sa ilan sa mga lungsod doon,
5 iba't ibang lungsod. Ako po'y maglilibot ng konti, tig-isang gawain sa gabi. Pagkatapos, didiretso na ako sa malakihang gawain na yon. At kung nasa California kayo niyan o taga roon, ang ilan sa inyo ay taga California, alalahanin niyo po yun. Kami ngayon nag-aasam ng dakilang panahon ng pagbubuklod ng mga tao ng Diyos sa panahon na yan. Ngayon, manalangin tayo. Makalangit naming Ama, pinasasalamatan ka namin sa umagang ito para sa dakila't malwalhating pribilehiyo na nakamit namin sa pagdulog namin sa iyong presensya na may nagagalak na mga puso pasasalamat dahil si Jesus Kristo na anak ng Diyos ay nagpahintulot sa amin na magawa ang bagay na ito. At ang biyaya niya ay dinala kami sa oras na ito at kami nga'y nagagalak na maparito sa araw na ito. Ikinagagalak namin ang dakong ito na makapagtipon kami. Isa po itong bukas na dako, bukas na Biblia at bukas na puso para tanggapin ang salita ng Diyos at ang kanyang mensahe. At idinadalangin namin na ang Espiritu Santo ay dadako rito at pupunuin ang bawat siwang ng aming puso ng kanyang kabutihan habang binabasa namin ang kanyang salita. Dahil nasusulat na ang tao ay di lamang nabubuhay sa tinapay, bagkus sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kaya, O Diyos, mabuksan nawa ang aming mga bibig ngayon, nanupat Ikaw ang makapangusap, at ganon din ang aming mga puso na mabuksan para Espiritu Santo ang mapakinggan. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na iyong anak. Amen. Nung nakaraang linggo, sa aklat ng mga Hebreo, tayo nagsimula sa 10 kabanata, at tapos lumundag tayo sa ibang paksa nang di nalalaman kung saan tayo pangungunahan ng Espiritu Santo na mula roon ay magturo tayo ng walang paunang pagpaplano, sadyang hinihintay lamang ang kanyang pagkilos. Tayo nga'y tumalakay tungkol sa paunang kaisipan mula roon. Kaya't siya nga po pala, ako nga'y natutuwa na makita si kapatid na babaeng Hooper na nakaupo riyan sa umagang ito. Kapatid na babaeng Flo, ikinatutuwa ko na makita ka. Marami sa inyo ang marahil di pa nakakakilala sa kanya, mga ilan sa inyo. At siya nga'y may tuberculosis noon ng maraming taon, at naratay siya sa higaan, at kung saan-saang bahagi na siya ng bansa lumibot-libot, sinisikap na makatamo ng kagalingan. At ngayon, ikinagagalak natin na naparito siya ngayon na nakaupo sa tabernakulo, nakiinam ng kalagayan ngayon. Salamat sa Diyos. Ngayon, ang nagsulat ng sulat na ito para sa mga Hebreo ay ipinagpapalagay na si Pablo dahil mukha talagang sulat niya ito. At ang sulat na ito para sa mga Hebreo ay para sa mga Hudyo, mga Hebreo. At dito nga'y sinisikap ni Pablo na paghiwalayin ng kautusan sa biyaya. Ipinapakita ang pinagkaiba sa pagitan ng kung ano ang kautusan at kung ano ang biyaya. Dahil ang mga Hebreo noon ay nasa ilalim ng kautusan. At dito nga'y ipinapakita sa kanila ni Pablo kung ano nga ba ang biyaya. At iniisip ko mismo na itong 10 kabanata rito at unang talata ang ganap na susi para sa buong kabuuan nito. Ngayon, heto po ang unang kabanata na ganito ang simula. Ang Diyos sa sinaunang panahon, sa iba't ibang paraan, ay nagsalita sa mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Pero sa huling araw na ito, ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Sumapit sa 7 kabanata ang paglitaw ni Melkisedek. Tumugaygay tayo sa 9 na kabanata na pumapatungkol sa pagkasaserdote kung paanong si Kristo ay naging dakilang saserdote natin na humalili sa pwesto ng lumang mataas na saserdote. Pagkatapos, dinala natin sa 10 kabanata, nasumpungan natin ang kautusan na isang anino ng mabubuting bagay na darating. Dumako tayo sa 11 kabanata at ito'y pumapatungkol sa mga kamanghamanghang anino ng pananampalataya. Ito pong mga bayani ng pananampalataya kung paanong dahil sa pananampalataya ay kanilang nagawa ang ganito at ganong bagay at kung paanong bukod sa atin ay di sila magiging sakdal dahil sila ang anino ng bagay na ito na parating. At pagkatapos, dumako tayo sa 11 kabanata at si Pablo, o dito sa 12 kabanata, si Pablo rito ay nagsasalita, yamang nakukupkup tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ng walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin na ating takbuhin ng may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Ang 13 kabanata, ang pagtatapos na kabanata, sabi, nagtapos sa ganito. Doon sa papatapos na si Jesus Kristo ay sa lahat-lahat, na siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kita nyo? Ipinapakitang si Kristo yun bago ang kautusan. Si Kristo yun na nasa kautusan. Si Kristo yun sa mga araw ng biyaya at si Kristo pa rin magpakailanman. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Isang tunay na napakagandang larawan na ipinipinta sa atin ng sulat na ito para sa mga Hebreo.
Ngayon, simula muli sa unang talata, balikan natin. Nung nakarang linggo, tutugay-gay sana tayo sa paksa tungkol sa kasakdalan. Pero idinako tayo ng Diyos at tumugay-gay tayo sa paunang kaalaman. Ipinapakita sa atin diyan na bago pa man mabuo ang mundo. Ilan ang narito nung nakarang linggo? Patingin po ng kamay nyo. Nakuha niyo po ba yon? Bago pa man mabuo ang mundo, tayo ay inilagay na kay Kristo. Isipin niyo yun. Ang Diyos sa pagiging walang katapusan, na di maaaring magsinungaling, di maaaring magsalita ng anumang bagay na salungat, nalalaman ng lahat ng mga bagay, sadyang sakdal sa pasimula kung papaanong siya ay sakdal sa katapusan, at sadyang sakdal sa katapusan kung papaanong siya ay sakdal sa pasimula. Ang Diyos ay walang katapusan, gaya ng walang hanggan. Hindi mo makikita ang sulok ng isang perpektong bilog. Maaari mo ngang tugay-gayin ng tugay-gayin sa haba ng kapanahunan at walang hanggan, at kahit kailan ay hindi mo masusumpungan ng katapusan. At ganoon ang Diyos. At noong sa pasimula ay siya, hayat ang Diyos, kung papaanong siya pa rin noon, na siya ay walang katapusan, sakdal sa simula't sapul, at siya mananatiling siya pa rin. Hindi siya magbabago. Siya ay ganap na siya pa rin. Ngayon, itong dakilang bilog ng kasakdalan ay pinatid ng espasyo ng panahon. Pumasok ang oras dahil sa kasalanan. Gumuhit po tayo rito ng larawan ng oras. Tingnan natin itong perpektong bilog na magpakailanman, at pagkatapos, bigla na lang pumasok ang kasalanan at naglagay ng isang munting, gaya ng tawag dito ng may bahay ko, isang maliit na punit o munting kasiraan sa bilog. Kaya dumating na rito ngayon. Nagtuloy-tuloy pa rin ang walang hanggan, pero wala na sa sakdal nitong kalagayan. Heto nga ang isang maliit na biyak dito, nakakalas sa bahagi rito, napunta sa gawi rito. Itinangyari yun ng Diyos dahil pinabunsod yun ni Satanas. At lumaylay nga sa espasyo ng panahon para sa panunubok at pagpapasakdal at matinding paglilinis sa mga nawala, na ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyayang makapangyarihan ay maibalik sa ayos ang maliit na punit na yon o biyak, pabalik sa perpektong bilog na pagkatapos ay makagugulong na siya uli ng gaya ng dati. Nakikita nyo? Oras. Ngayon, ang oras ay ang maliit na umbok dito. Itong nakaumbok. Si Jesus ay nagbuhat mula sa walang hanggan sa walang hanggan. Pero humakbang siya sa espasyo ng panahon at nagsalaman at pumarito upang maglinis o maglagay ng pahid ng dugo sa buong lugar para tubusin ito at idugtong uli ito pabalik sa Diyos nang mapasawalang hanggan. Nakikita nyo? Ganun nga ang oras. Pagkatapos ang Diyos, nung magpasimula ito rito, sa dulo ng maliit na putol sa perpektong bilog na ito, na nagbunsod ng maliit na putol dito, nung magpasimula rito ang Diyos, siya ay ganap. Lahat ng sinabi niya ay ganap. Lahat ng ginawa niya, ipangyari ay ganap. Kaya naman sinabi ng Biblia na si Kristo Jesus ang kordero na pinaslang mula sa pasimula ng maliit na putol na yun, sa pasimula ng mundo. Si Kristo ay pinaslang doon sa simula. Ngayon, siya nga'y hindi naman aktwal na pinaslang hanggang sa susunod na 4,000 taon pagkatapos. Pero ang dahilan at siya ay pinaslang doon sa pasimula ay dahil sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Nakikita mo ba, kapatid na Egan, ang ibig kong sabihin? Kita nyo? Siya ay Diyos sa simula. At ngayon si Satanas, di siya ang may likha ng maliit na umbok dito, itong maliit na punit. Hindi siya ang may likha nun. Wala kasing kakayahan si Satanas na lumikha. Ang magagawa lang niya ay ang baluktutin ang bagay na nilikha ng Diyos. Masdan, sinasabi ko po ito nang sa gayon maunawaan nyo. Ito po ay pag-aaral para sa mga nakatatanda. At lahat halos tayo rito ay may asawa na. Siguro 90%. At ako ngayon maasa na ang mga kabataang babae at kabataang lalaki ay maunawaan ang tinig nila. Itong aking maunawaan niyo ako, itong sinisikap kong ipaliwanag dito. Kung ang isang lalaki ay kukuha para sa kanyang sarili ng mapapangasawa, isang babae,
At ang naturang babaeng ito ay magiging asawa niya at mamumuhay sila bilang mag-asawang lalaki at babae ng 50 taon. Sila'y sadyang mananatili na malinis at dalisay at di nadungisan na mistulabang di nila nakilala ang isa't isa. Yan ang programa ng Diyos. Pero kung ang isang lalaki o babae ay aalis at mamumuhay kasama ang ibang lalaki o babae, yun ang pamamaluktot ng bata na kanilang isisilang ay magiging ilehitimo. Pero kung sila ay mamumuhay na magkasama sa ganap na paglalakip na yun ang pamamaraan ng Diyos. Pero sadyang si Satanas nga'y dumarating at naglalagay ng pagnanasang laman sa lalaki o sa babae at namumuhay tuloy sila na salungat sa kanilang panata ng ikasal. At yun ang pamamaluktot. Yun at yun din ang siya ring pagsasamang may pagniniig, kaso nabaluktot lang. Kaya yan nga ang ginagawa ni Satanas sa wastong bagay ng Diyos, kanya itong binabaluktot. Yan na yan ang ginagawa ni Satanas ngayon sa tunay na kadalisayan. Pakinggan nyo, maging itong tunay na mensahe ng Diyos, binabaluktot niya ito. May ginagawang iba mula rito. Ginagawa itong magmukha na isang bagay na hindi naman ito. Sa mundo ngayon, masusumpungan natin ang tao. Paunang sinabi na ito ng Biblia na may 3 uri ng tao. Ang isa sa mga ito ay malamig, matigas, formal na walang alab, na basta na lang magpupunta at walang pinagkaiba sa kanila ang pagpunta na parang nakikisabi lang sa kapisanan. Nagpupunta naman sila ng iglesia. Pag-uusapan ng kaunti ang tungkol sa ganito, ganoon, at ang tungkol sa Panginoon at kung ano pa, babalik. Pero walang aktwal na karanasan na may panganak muli. May ilan sa kanila ang nag-aangkin na meron daw sila nito. Pero pinatutunayan naman ng kanilang buhay na wala. Ngayon, yun nga ang isang panig na talagang malayong malayo. At ngayon, dito naman sa kabilang panig, narito ang mga panatiko at ang totoong tunay na iglesia na sinabi mismo ni Jesus na magiging magkalapit na madadaya kung maaari ang pinakahirang. Ngayon, maraming tao, kapag nakita nila na ang pagiging panatiko ay humahalo dun sa tunay, sinasabi nila, wala itong kabuluhan. Parang ganon. Kita nyo? Yun na yun ang ginawa ng mga Pariseo. Si Satanas ay di siya mag-aaksaya ng panahon na magsikap na baluktutin yun. Ang sinisikap kasi niyang baluktutin ay itong katotohanan. At itong panatiko rito ay sinusubukan namang gayahin ng katotohanan na ito. Kita nyo? Ayan nga ang guhit ng panganib na nakapagitna mismo riyan. Ngayon, nararapat nga sa atin na manatiling espiritual, magbasa ng salita, at anumang bagay na sumulpot na labas, salungat sa salita, ayan nga't itakwil nyo. Yan ang dahilan kung bakit napakaraming beses na ako'y sinasabi nila na napakahigpit ko raw sa mga ngaral na babae. Sinasabi naman ng Biblia na huwag silang magsalita sa simbahan. Di sila pinahintulutan ng Biblia na magsalita sa iba't ibang wika o anuman sa simbahan. Kinakailangan kong manatili sa salita. Bantayan kung nasaan ito. Tumuon rito. Sa mundo ngayon, kung saan nagsusulputan ang mga ismo na ito, bantayan nyo. Itong lahat ng mga kulto ng di pagkain ng karne. At ang mga legalista na kinakailangan kong gawin ang ganito at ganoon. Kung hindi ako magsalita sa iba't ibang wika, kung di ko ito gawin, kung di ako makasigaw, kung di ako makasayaw, may kung ano bang mali sa akin? Pagiging legalista yan. Naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa ano pa mang bagay na ginawa mo. Ito'y dahil sa mga ginawa niya. Ginawa niya ang bagay na di mo kayang gawin. Kung magagawa mo kasing iligtas ang iyong sarili, kung ganoon, ay di na niya kailangang mamatay sana. Pero siya'y namatay, nang sa gayon ay mailigtas ka. Kaya't di mo kasi kayang iligtas ang iyong sarili. Yung lumang kasabihan na yun na inaalisan ang Diyos ng kapurihan, ang sabi, tinutulungan ng Diyos ang mga walang kakayahan na tulungan ang sarili nila. O, tinutulungan ng Diyos ang mga tinutulungan nila ang sarili nila. Yun ang sinasabi-sabi nila. Pero kabaliktaran nito, kung kaya mo kasing tulungan ang iyong sarili, aasahan ng Diyos na yun na talaga ang gagawin mo. Ang tinutulungan talaga ng Diyos ay yung mga walang kakayahan na tulungan ang sarili nila. At di mo nga kayang tulungan ang iyong sarili na maligtas. Kaya ang Diyos sa pamamagitan ng biyaya ay niligtas ka. Ngayon pansinin kung gaanong kaganda ang kautusan, dakila sa walang hanggan, kung papaanong paunang nakita na ng Diyos ang umbok na ito. At mangyaring siya ay walang katapusan, at di kailanman maaaring maging kung ano pang iba. Hayaan niyong tugay-gayin ko ito ng mga 5 minuto, para patimuhin ito ng maigi, may pako ng gusto, para hindi ito mawaglit sa inyong isip sa ulitin.
Naway bumaba ang Espiritu Santo ngayon at hinangin ito na maglakip ng may pag-ibig nang sa gayon, di nyo ito iwan kahit kailan. Ngayon, masdan, ang Diyos na kailanmay hindi maaaring magsinungaling, ang Diyos na walang katapusan. At sinasabi ko uli ito sa mga tao na para bang di nila magawang ilagak ang kanilang sarili sa makalangit na kagalingan. Kung ipinangako yun ng Diyos, ay siguradong iingatan ng Diyos ang pangako niyang yun. Di maaring pabayaan. Ngayon, masdan, bago niya ilagay ang inilimbag na salita na ito, at ito nga ang kaisipan ng Diyos. Heto nga ito. Ito ang kaisipan ng Diyos na kanyang inisip bago pa mailatag ang patibayan ng mundo. Ito nga, yan ang dahilan kung bakit nailagay niya ito sa inilimbag na salita at sinasabi kung ano ba ang mangyayari dahil kanya nang nakita ito bago pa man maitatag ang mundo at sadyang nalalaman kung ano ba ito at binigkas ito. At pagkatapos kanyang ipinasa ang kanyang kaalaman sa mga propeta at kanilang isinulat ito. At taon bawat taon, siglo bawat siglo, nakikita natin ito na nagaganap talaga ng sakto. Ang Diyos, ibinibigay ang mga anino sa luma para paunang ipakita ang bago. At nakikita natin ito. Salita bawat salita na nagaganap. Grabing pananampalataya na dapat ay mailagak natin sa Diyos. Ngayon, masdan niya siya. Si Kristo na pinaslang bago pa man itatag ang mundo. Nung tumunghay ang Diyos at makita ang tanging bagay na makapagliligtas sa taong nawala, ang sabi niya, di ko po alam kung ito nga ang mga salita na yon. Pero parang ganito po yun. Hindi maaaring iligtas ang tao dahil magkakasala at magkakasala siya. Pero sa pagtunghay ko doon, ay hayat nakita ko ang makasampung-libong matatapat na puso na nagnanais makalapit. Nakikita ko ang libo-libong tao na may pagnanais na maligtas. At di nagnanais na dumanas sa kalunos-lunos na pagkalipol na ito na ipapataw ko sa dyablo at sa kanyang mga anghel dahil sila'y dadaan at dadaan sa walang katapusang kaparusahan. At makikita yan ng mga taong tapat ang puso. At ako'y magkakaroon ng isang lalaki na nagngangalang Esau na ipanganganak. May isa rin na Jacob. At si Jacob ay di mabuti sa una. Pero sa puso niya, ay iniibig niya ang mga bagay ng Diyos, kaya pipiliin ko si Jacob. Kanyang nakita kayo at nalalaman niya na nagnanais kayo na maligtas. Kaya nagwika siya, ang tanging bagay na aking magagawa ay bumaba roon mismo at magkaroon ng anak na ipanganganak o katawang laman at maging tulad nila. Ang lunas ay ang Diyos mismo'y mapaging sa pagkakasala, nang sa gayon kanyang mabayaran ng halaga. Dahil kinakailangan ang pinakamataas na bagay para hanguin ng tao mula sa kalagayan nito ng pagkawala. At tingnan nyo, siya ay mataas sa bawat anghel, bawat arkanghel. Ang pinakamataas kahit kailan, hayang bumaba rito sa lupa at namuhay kasama ang mga tao. At nagtungo sa pinakamababang bayan sa buong mundo, ang Jericho. At tunay na nagpakababa na sa huli ang pinakamalit na lalaki sa bayan na yon ay tiningnan siya pababa ni Sakeo. At tapos nun, namatay para sa mga kasalanan ng tao. Iniluwal sa daan ng sabsaban, dukha. Ang pinakamayaman, umaasa ako na nakukuha niya ito. Ang pinakamayaman sa lahat ay naging pinakamahirap. Even on a stormy night, said the birds has nests, and the foxes has holes. Maging sa mabagyong gabi, sabi nga, ang mga ibon ay may pugad at ang mga soro ay may lungga. Samantalang ako ay walang dako na mapaghiligan ng aking ulo. Ang pinakamataas sa lahat ng langit na mga langit ay naging pinakamababa sa lahat ng pinakamababa. Maging ang buhay hayop ay mas angat pa nga sa kanya sa kaluwalan sa buhay. Hindi lang yun, hayat ang kanyang kamatayan. Nagdusa siya ng isang kamatayan na kahit sino'y hindi dumanas, kahit kailan. Ang tao ay hindi nagdusa ng ganoon na lamang nakapigatian na ang kanyang dugot tubig ay naghiwalay bago ang kanyang kamatayan. Pinakamahirap. Mula sa pinakamayaman, naging pinakamahirap. Mula sa pinakapinagpala sa lahat, naging pinakakalunos-lunos ang pagdurusa. At pagkatapos, maliban pa doon, nagpunta sa pinakamalalim na kalaliman ng pinakamalalim na impyerno. Ipinasa ng ating pagkakasala.
at kinuha ang dulo ng kwerdas o dulo ng lubid doon sa putol. Doon nga'y iniangat yon sa pagkabuhay na maguli at idinugtong yon sa kabilang kaputol sa walang hanggan at gumawa ng daan ng kabanalan ng mga di malinis ay makalalapit at gagawing malinis na sa pamamagitan ng isang bukal na puno ng dugo na mula sa mga ugat ni Emmanuel tumutulo. Mga makasalan ay lumulubog sa agos ng dugo, mga mantsa ng pagkakasalay lahat naglalaho. Magpunta sa daan, at may isang araw, siya na naroon na sa pasimula ng panahon, ay tatayo bilang matanda sa panahon, at hihilain ng dakilang ebanghelyong kordon. At ang lahat ng mga nasa daan, mula sa pasimula ng panahon, hanggang sa matanda sa panahon, hanggang sa kawakasan ng panahon, ay dadalhin pa itaas. Habang hihilain niya ang oras na matapos sa pag-iral, patungo sa walang hanggan. Nakikita niyo? Hayan nga siya, ang tanging tunay na makapangyarihan, ang hari ng mga hari at ang Panginoon ng mga Panginoon. Papaano niya ginawa yun? Paunang kaalaman. Alam na niya. Tapos sinabi niya na siya ang korderong pinaslang. Hayan nga't nung siya na, pagkatapos ng 4,000 taon, ito'y biglang lumitaw. Umabot na sa takdang oras. Ipinanganak siya. Ginawa nila sa kanya ang sinabi niya na gagawin nila at pagkatapos siya ipinako at pinaslang. Pero ang totoo nun, siya ay pinaslang na bago pa man magpasimula ang mundo. Dahil pauna na siyang nakita ng Diyos at sinabi ng iyon ang mangyayari. At kapag sinalita mismo ng Diyos, kinakailangan nga na mangyari yun. Nakukuha niyo ba? Oh, grabe! Pauna nang nakita ng Diyos si Kristo. At kinakailangan ngayon na maganap ng ganoon. Kaya tapos na ito noon pa man. Noong bigkasin ng Diyos ang salita, tapos na. Yan ang dahilan kung bakit siya'y aktual na paunang isinalarawan na, pinaslang, noong salitain ng Diyos ang salita bago pa man ang mundo. Pansinin, di lamang pinaslang si Kristo para tanggalin ang pagkakasala. Haya't ang pangalan niyo ay nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero bago pa man itatag ang mundo. Isinulat na ng Diyos ang inyong pangalan na may pagkakaugnay sa Kanya bago pa man itatag ang mundo. Ngayon si Satanas, ginagawa niyang pangilagan nila ito. Ginagawa niyang pagalinlanganan nila ito. Bago pa man magpasimula ang mundo, tinawag na ng Diyos ang inyong pangalan kayo ng mga Kristiyano at isinulat yun sa aklat ng buhay ng kordero bago pa man magpasimula ang mundo. Yan ang sabi ng Biblia. Yan ang salita ng Diyos na kanyang sinalita doon pa man at inihayag sa kanyang mga lingkod na mga propeta at tayo nagtatamasa ng biyaya ng kapahingahan at naghihintay sa pagparito ng Panginoon. Naghihintay ng may pagtityaga. Tapos na ito. Oh, hindi na nga nakapagtataka na sakit man, panganib man, kamatayan man, walang kahit ano ang makapag-iwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na mga anak kay Kristo. Dahil sa pagtatag ng mundo, inilagay niya tayo sa dakilang lumang daan, umakyat sa pahalang na bahaghari, umakyat sa taluktok ng pasimula ng panahon uli, hawak-hawak ang mga lubid na nasa kanyang kamay, at may isang araw sasabihin, kayo'y pumaitaas. Tayong nangabubuhay at nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mangunguna sa mga nangamatay sa daan. Dahil tutunog ang trumpeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay magsisibangon. At tayo agawing paitaas na sama-sama para katagpuin sila habang ang bilog ay tinataas muli patungo sa walang katapusang ikot ng walang hanggan. At pagkatapos, habang gumugulong ang mga kapanahunan, ang kanyang mga papuri ating aawitin. Ano itong ginagawa niya? Doon sa kaitaasan, nagtatayo ng tahanan para sa atin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di ganoon, ay sinabi ko sana sa inyo. At ako'y pumarito, haya't kayo'y ipaghahanda ko ng isa. Ipaghahanda, at kung ako'y paroroon, ako'y babalik muli para tanggapin kayo sa aking sarili. Oh, grabe! At siya'y naghahanda talaga ng tahanan. Kapag ang mortal na kinalalagyan na ito na narito sa lupa ay tayo ihiwalay mula rito, iwawaksi ito sa labas ng bilog ng walang hanggan.
Ito'y mapapasalabas ng banging ito rito na walang kahit sinong tao makatatawid o nakatawid man noon o tatawid. At kapag ang dugtungang ito rito sa ibaba ay tinasna sa kaputol na yon, ang tinatahak na banal na daan na sinabi ng Diyos sa pasimula, di kailanman marurungisan, di kailanman masisira. At kasalanan nga ang nagbunsod ng umbok na ito rito. Tapos kapag ang umbok na ito ay nilagyan na ng dugtong para magtuloy-tuloy, papunta rito para ilabas na ang mga kinatawan. At kapag hihilain na ito pa'y taas para maglakip, magdudugtong ang magkabilang dulo, ang walang hanggan ay gugulong na. Sila na mga tinubo sa ilalakad dito. Nakukuha nyo ba? Randam ko nga'y makaawit ako. Gustong-gusto kong awitin ang lumang awiting yun. May marilag na tahanan sa kabilang ibayo ng karagatan. May tahanang malalaki na sa inyo at sa akin pagpapalain. Ang mga toring kumikinang, araw, liwanag ay hiigitan. Ang mayamang tahanan makalangit balang araw mapapasa akin. Kaya tol naman sa ngayon o dampa, bakit ako mababahala? Sila sa dakong iyon ay nagtatayo nitong aking magiging palasyo. Nasa rubi at brilyante at pilak at ginto ang yari. Punong-puno ang kanyang kaban, di malirip bilangin kanyang yaman. Biyayang kamangha-mangha, ako ay naantig ng aking marinig, nang tulad kong kapuspal at ligtas, kahit di karapat-dapat, ligaw man ako noon sa daan, subalit ngayon ay nasumpungan. Dating pinid ang mga mata, subalit ngayon ay nakakakita. Hindi sa anumang bagay na nagawa ko. Biyaya ang nagturo na matakot-yaring puso. Sa biyaya rin panlulumod, dagling naglaho. Wala na nga may tutumbas sa biyaya niyang ipinamalas. Na mga oras nga yon, pananampalataya ako itoon. Ang malaman na hindi ito sa anumang bagay na magagawa ko o gagawin o sariling kaisipan man o may pribilehiyo man na gawin. Ito'y sa bagay na ginawa niya para sa akin. Bumaba siya at tinubos ako. Inilagay ako sa daan at tumayo sa kabilang dulo para hilain ang magkabilang dulo para magkadugtong, para pagulungin ang walang humpay na walang hanggan. At ako nga'y nagkaroon ng karapatan na lumakad sa walang hanggan na yon dahil siya'y namatay at sa halip na ako, iwinaksi ang aking pagkakasala. Kamangha-mangha. Ang kautusan na may isang anino. Isang anino ng mabubuting bagay na darating. Ano ba ang isang anino? Ang anino ay isang paunang pag-uukol ng isang bagay. Alam nyo, maraming beses na sinisipi ng mga tao ang ika-23 awit. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa madidilim na anino ng libis ng kamatayan. Mali po, ang sabi sila'y doon, oo, bagaman ako'y lumalakad sa lilim, hindi madilim na anino. Dahil kung madilim, hindi magkakaroon ng anino. Kinakailangan ng partikular na porsyento ng liwanag para magpalabas ng anino. Kaya naman, ang kautusan ay naglaan ng sapat na liwanag para makita ang anino ng tunay na bagay na parating. Si Kristo ay kinatawan na roon sa kautusan sa anino. Siya'y kinatawan doon, paunang ipinakita na kay Joseph sa ilalim ng kautusan. Si Joseph, bilang anino ni Kristo, inibig ng kanyang ama dahil isa siyang espiritual na lalaki. Siya'y nakakita ng mga pangitain, nakakapagpaliwanag ng mga panaginip, tunay na espiritual, at kinamuhian ng kapatid niya, tugmang-tugma kay Kristo. Siya'y nakakita ng pangitain patungkol sa ama, at siya'y espiritual na lalaki. At napuput sa kanya ang kanyang kapatid ng walang kadahilanan. At siya nga'y ipinagpalagay na pinatay, may duguang damit na ibinalik at ipinakita sa harap ng ama. Sobrang ganda. Kung sisimulan ko pa yan, baka di na ako makadako sa aralin ko. Yung damit, ibinalik sa ama, duguan, na ipinapahiwatig ng kanyang anak ay patay na, si Isaac. At ngayon, ang damit ng Panginoong Yesus, ang buhay niyang banal at ang dugo niya na pinadanak para sa mga makasalanan, ay iniharap sa Diyos bilang bantayog ng alaala ng halaga ay binayaran na. Nakikita niyo? At siya'y ipinagbili sa halos 30 pirasong tilak tulad ni Kristo. Siya'y hinango mula sa bangin, sa hukay, kung saan siya'y tinapon. At si Kristo ay ganun din, na hinango mula sa libingan. At iniupo sa kanan ng Paraon. Walang maaaring makalapit kay Paraon,
Maliban na lang sa pamamagitan ni Joseph, may proklamasyong itinakda na kung si Joseph ay darating, na sa pag-usap nila roon, ang mga kalalakihan sa unahan niya, mga tagatawag sasabihin, ang lahat ng tuhod ay lumuhod. Parating na si Joseph. Ngayon, sinabi ng Biblia na bawat tuhod ay luluhod at bawat dila ay maghahayag sa pangalan ng Panginoong Yesus. Magagawa niyang talian ng lingkod ni Paraon kailanman niya gustuhin. Nasa kanyang lahat-lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan ng Ehipto sa kanyang mga kamay. At kapag ang karwahe ay gugulong sa lansangan, ang bawat isa, kapag narinig na ang sigaw, bawat Ehipsyo, kahit na kinamumuhian nila siya ng gusto, sila'y nagsisiluhod kay Joseph. Darating ang araw, makasalanang kaibigan, kahit na gaano mo pang bansagan ito na pagkapanatiko, kahit na gaano mo pang sabihin na mali ito, kahit na gaano pa ang paghahangad mo na manlimaid at mamuhay sa sanlibutan, at kamuhian ng iglesia at ang mga bagay ng Diyos, darating ang araw na ikaw ay luluhod at luluhod, gustuhin mo man o hindi. Pero haya't napakamalwalhati ngayon para sa mga nagmamahal kay Joseph. Kanilang ang minamahal siya, sabi. Narito nang dumarating ang dakilang prinsipe, si Joseph, at nagsiluhod sila at nagsipagsabi, Joseph, ililigtas mo ang aming buhay. Mamamatay sana kami sa gutom kung di. Pero yung iba, walang pagpapahalaga. Wala yan! Walang utang na loob. May mga ganyan nga tayo sa mundo sa panahon ngayon. Di nyo naman lang napagtatanto na yung tinapay na kinakain nyo at yung hangin na nilalanghap nyo mismo ay galing sa Diyos at ang mga tao roon ay kanilang sinamba siya. Dito di pa katagalan, nung si Ginoong Baxter ay tagapangasiwa ko noon. Nung ang hari ng Inglaterra, nung naparong kami para bumisita, nung lumabas yung reyna, kagalang-galang na binibini, nakasuot ng magarang balabal, nag-uuban ng buhok, at nakaupo ang hari, malubhang sakit niya nung panahon na yon. Hindi niya yun halos makayanan. May sakit siya sa tiyan at meron pa siyang multiple sclerosis. Ganun nga nung bago siya may panalangin. Kaya't di niya maidiretso ng maigi ang katawan niya. Pero mangyari pa rin, may dugong maharlikas siyang nananalaytay sa kanya. Siya'y tumuwid at kung anumang munting dibdib ang meron siya noon, kanya pong iniliyad at siya'y nagprosesyon sa kalsada sa kanyang karwahe. Nakatayo nga roon si Ginoong Baxter at nung makadana ang hari, tingnan ko ang kasama ko. Nanginginig ang mga labi niya. May luhang gumuguhit sa kanyang pisngi. Iniakbay niya ang malaking braso niya sa akin, sabi, "Kapatid na Branham." Sabi ko, "Ano yon, kapatid na Baxter?" Sabi niya, "Alam mo, isa akong taga-Canada." Siya nga, sabi niya, "Ang lalaki na pinakapuno ng bansa namin, ang hari, siya at ang kagalang-galang niyang nobya at asawa, sila'y tumaan. Yan ang dahilan bakit di ko mapigil ang emosyon ko. Kinakailangan ko lang ilabas talaga." Iniakbay ko ang braso ko sa kanya, sabi ko, "Kapatid na Baxter, bilang isang Kristiyano, kasama mo, gaanong higit yon sa malwalhating araw na yon kapag dumating na ang hari kasama ang kanyang nobya. Kung naiisip ng isang tao ang tulad noon sa pagkakakita pa lang sa isang hari sa lupa na mortal din naman katulad natin, gaano nga higit yon kapag ang nakita na natin ay ang hari ng mga hari na darating sa kalwalhatian. Tunay na magiging napakamalwalhating panahon yon." Siya'y paunang ipinakita na kay Joseph. Siya'y paunang ipinakita na kay David. Paunang ipinakita na ng kautusan si Kristo. Si David, si Kristo bilang anak ni David. And then, when Christ being in David as a shadow, At hayan nga't, si Kristo ay naroon noon kay David bilang anino. Si David nga, nung siya'y alisin sa pagkakaluklok, tanggihan ng sarili niyang mga kababayan. Di lang basta sariling kababayan, bagkus sarili pang dugo, si Absalom at sarili niyang mga anak. they despise their own Heto nga, father. itinakwil nila ang sarili nilang ama at sinisingil ang kanyang dugo at pinalis siya sa pagkakaluklok. At siya nga'y umakyat noon ng burol sa bundok ng mga olibo, nakatanaw, iniiyakang mainam ang Jerusalem. Gaano ngang siya, ang Diyos, ay paunang ipinakita na si Kristo kay David, dahil nung siya ay alisin sa pagkakaluklok, itakwil at sarili pa niyang mga kasamahan, sarili niyang mga kababayan na mga Hudyo, na sinisingil ang kanyang dugo, pusain ang tao na ito.
Nagpunta siya sa bundok ng Olibo at tumanaw sa Jerusalem at nanaghoy ng mainam. Sinasabi, Jerusalem o Jerusalem, magagawa ko sanang tipunin kayo, kagaya ng ginagawa ng isang inahin sa kanya mga sisiw. Pero di ninyo ninanais ito. Si Kristo ay pauna na ring ipinakita kay Melkisedek doon sa pagkasaserdote sa 9 na kabanata. Sa 7 kabanata ng mga Hebreo, hayan si Melkisedek na paunang ipinakita na ni Abraham doon mismo sa pinakaunang yun, ang lahat ng mabuting bagay na yon na sadyang anino. At ganun nga na si Melkisedek sa 7 kabanata ay mababasa natin siya rito. Basahin po natin ito pansumandali. Sapagkat itong si Melkisedek, hari ng Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos na sumalubong kay Abraham sa pagbabalik galing sa paglipol sa mga hari at pinagpala siya. Amen. Si Abraham, si Lot na pinsan niya ay tumalikod. Nakikita niyo ba ang tunay totoong Espiritu ni Kristo? Umaasa akong nakukuha niyo ito. Kahit gaano pang kalayo ang kanyang pinagtalikuran, nung siya nasabit sa isang suliranin, heto ngang pumaparoon si Abraham para sa kanya, may kasakasamang hukbo. Ang mga tagaibang lupain na nakapalibot sa mga libis ng Sodoma, lumusob doon at kinubkob ang Sodoma at ang hari nito. At dinala kasama roon, kasamang nadala si Lot ng kaaway. And Abraham, his uncle, blood relation, brother's children. At si Abraham na tiyo niya, kadugo, mga anak ng kapatid. At siya tumanaw at nakita yung kaaway na tinangay ang kanyang kadugo. Bumuhos siya ng hukbo mula sa sarili niya mga lingkod, nagpunta para kay Lot. That represented Christ when he saw the church of the living God. Kinakatawan noon si Kristo. Nung makita niya ang iglesia ng buhay na Diyos na tinatangay na sa kamalian ng dyablo, siya ay nagbuo ng isang hukbo ng mga anghel at nagpunta sa lupa para tugisin ang dyablo. Ginapi ito. Hallelujah! Ang kaaway ay nagkawatak-watak. O, tunay na iniibig natin siya sa bagay na yan. Ginapi ang kaaway at kanyang pinatay ang mismong kaaway at tinanggal mula rito ang lahat ng meron nito. Iwinaksi ang kaaway. And what was the first thing they did? Abraham returned. At ano ang pinakaunang bagay na kanilang ginawa nung si Abraham ay nakabalignat kasama si Lot, asawa nito, mga anak nito, at lahat ng ari-arian nito, nang matagumpay na naglalakad pabalik sa lumang bayang lupain muli. Siya nga'y sinalubong ni Melkisedek. Si Melkisedek ang hari ng Salem. Ang Salem ay Jerusalem. Noong ang mga Hudyo ay nakapasok sa Jerusalem, tinawag nila itong Jerusalem. Jerusalem. Salem na ang ibig sabihin ay bayan ng kapayapaan. Mangyaring siya ang hari ng, pakinggan niyo po, basahin natin ito, na siya namang binahagian ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat na kung sasaysayin una-una ay hari ng katwiran. Sino itong hari na ito na sinalubong siya sa pagbabalik niya na nakamit ang tagumpay, dalang pananagumpay, kung paanong ganito nga ang iglesia ngayon mula sa Kalbaryo. At saka ang hari ng Salem na sa makatuwid ay hari ng kapayapaan, na walang ama, walang ina, walang tanda ng lahi, walang pasimula ng mga araw, ni katapusan ng buhay man. Sino nga itong hari ng Salem na ito? Ang dakilang hari ng Jerusalem ay hindi yung dito sa lupa, yung sa langit. Ang Jerusalem sa lupa ay tipo nung nasa langit. At heto nga ang hari ng Salem na unang-una ay hari ng katwiran, ang hari ng kapayapaan. Wala siyang ama, wala ring ina, wala siyang pasimula ng buhay o katapusan man ng mga araw. Oh, grabe! Walang tanda ng lahi, wala nang iba kundi si Kristo mismo. Yan nga ang siyang sasalubungin ng iglesia sa kanilang pagpailan lang sa impapawid. At nung makatagpo siya ni Abraham, kanyang ibinigay sa kanya ang ikapunang lahat ng kanyang pagmemayari. Alam niyo ba kung anong ginawa nila? Ang unang-unang bagay na ginawa nila ay maupo. Ako nga'y tunay na naantig mismo ngayon. Naupo at pinagputol-putol ang tinapay at uminom ng alak at kumain ng komunyon.
pagkatapos ng pakipagbaka ay tapos na. At sinasabi sa atin ng Biblia na ginawa yan ni Jesus Kristo na tayo huwag ninyong kanin ang bunga ng puno ng ubas hanggang sa kanin ko ito ng panibago kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama. Nasa panahong ang huling laban ay pinakipagbaka na at ang katagumpayan ay natamo na at ang mga napalayo noon ay pinanumbalik na muli sa kaharian ng Diyos. Tayo maupo sa kaharian ng Diyos at kasama natin ang ating Melchizedek na walang pasimula ng mga araw o katapusan ng mga taon. Oh, grabe! Siyang walang katapusang walang hanggang iyon na tayo kakain ng komunyon uli kasama siya. Oh, grabing napakagandang larawan ng kahangahangang lumang tipan na ibinibigay sa mga mananampalataya ng bagong tipan. Ang kautusan na may isang anino ng mga bagay na darating. At di, pakinggan nyo, ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Isa yung anino ng larawan. Si David ay namuno sa mundo sa ginintuang panahon na yon ng Israel. Ano siya? Isang anino. Yung pagkakaupo ni David sa luklukan na ang buong mundo ay nasa kanyang paa. Anino ng ano yon? Anino yon ng isang bagay? Nakatalukbong sa anak ni David na siyang anak ng Diyos na si Melchizedek na pasimula ng mga araw at katapusan ng mga taon ay wala siyang ganito. Ang anino ng panahon ng millennium na siya iupo sa luklukan ni David at pamumunuan ng lahat ng mga bansa. Ang anino ng mabubuting bagay. Ano ito sa panahon ngayon? Tumitingin tayo at nakikita natin ang mga anino, mga lalaki at babae na nagsasabing sila ay mga Kristiyano at namumuhay naman katulad ng sanlibutan. Sabi nila, "Oh, kasapi ako sa iglesia." Ano namang diferensya dun? Anino yun ang manlilinlang sa halamanan ng Eden, na nagkunwaring kay buti, na nagkunwaring may liwanag, na nagkunwaring may karunungan, pero isang manlilinlang pala. At ganyan na ganyan ang ginagawa ng mga lalaki at babae sa panahon ngayon, na tumatawag sa pangalan ni Jesus Kristo at di naman lumalayo mula sa kasalanan. Paunang ipinapakita ang kaparusahan na tatanggapin nila, kasama niya na siyang isang manlilinlang. Sinabi ni Jesus sa mga reliyosong pariseo, "Kayo'y sama niyong dyablo. Umaasa akong kuhang-kuha niyo ito. Umaasa akong tatagos ito ng gusto. Isang anino ng panlilinlang." Kung ganoon, ano naman ang tunay maharlikas ang 100% Kristiyano na ipinanganak muli sa Espiritu ng Diyos na ang pangalan nila ay nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero bago pa man likatag ang mundo, na ano pa man ang dumaan, anuman, sila'y nangahawakang mainam sa kamay ng Diyos na di nagbabago. Ano yun na nasa kanilang puso na nagugutom sa isang bagay sa ibayong yun doon? Sa kanila, ang sabi ng Biblia na ito ang ginagawa na hayagan nilang ipinahahayag sa kanilang patotoo at kanilang buhay na sila umaasa sa isang bayang parating nang nagtayo at ang gumawa ang Diyos. Ano yung gutom na yan sa inyong puso sa umagang ito na inaasam niyong makatayo sa presensya niya? Ano yung gutom na yan sa inyong puso sa umagang ito, yung pagnanais na makaabot ang buong kalooban niyo? Ang lahat-lahat na kaluluwa niyo at buhay niyo ay nagsusumamo para sa isang bagay hanggang sa masabi niyo, "Hindi ko alintana anuman ang dumating o dumaan." Oh Diyos, may kung anong bagay sa inyo na sa pagtingin niyo sa sanlibutan, kaya't may luhang tumutulo sa inyong puso. O kapatid na nawalay, o at kapag nakikita niyo ang mga kababaihan sa kanilang bagsak at immoral na mga gawain, at nakikita ang mga kalalakihan na nagsisiinom, at naninigarilyo, at nagmumura, at nagsusugal, kahit nagsisipunta sa simbahan, ano yang nasa puso niyo na umihibik, aking nawalay na nalihis na kapatid? May bagay na nahipo kayo sa itaas dito, naidugtong kayo sa kabilang dulo ng linya, nahipo niyo ang dugtungan, isang daan na idinugtong ang walang hanggan sa pasimula. Nung ang pangalan nyo ay nailagay doon at nakita sa dakilang katangian na ito o sa katangian ng karunungan ng Diyos na tumunghay at nakitang kayo'y uwi nga sa tahanan at sa kabila ng pagkabulag sa inyo sa mga bagay sa sanlibutan dito sa ibaba, nagkaroon kayo ng kapanganakan.
Nung ilawit ng Espiritu Santo ang dugtungang ito ng dugo at kinawil ang inyong puso, nangusap ito tungkol sa mas mabuting lupain at mas mabuting lugar at mas mabuting bayan. Kaya naman masasabi nyo, ang sanlibutan ito'y di ko tahanan. Ako sa dakong ito'y nakikiraan lamang. Nakalatag na kaimpok ang aking kayamanan sa bughaw na ibayo sa dakong kalayuan. Kapag Diyos na nagsalita, anumang dumating, dumaan, anuman, ang puso nyo ay talagang nakasentro pa rin. Isa yung anino. Ang anino ay nasa harapan nyo. Yun ang gumagawa ng anino. Ang kautusan na may anino ng bautismo ng Espiritu Santo. Ang kautusan na may anino. Yan ang dahilan kung bakit sinabi niya sa Biblia, kinakailangan mong kuhanin at ipaghambing ang mga kasulatan sa mga kasulatan at gawin ito na magtugma. At kung ang kalalabasan ay may kasiraan ito, alalahanin nyo, nawawala kayo niyan sa pagkakalinya. Manatili kayo sa daan na yon sa pagkakalinyang yon ng kasulatan. Ngayon, ang kautusan na may anino ay di kailanman magsasakdal ng mananamba. Di maaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sapagkat, pakinggan nyo po, 2 kabanata, ihimayin natin ito sa susunod na 5 minuto. Masdan, sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? Kung ang dugo ng mga toro at mga kambing at mga tupa at mga dumalagang baka, haya't kung ang punong saserdote ay ang tamang pagkasaserdote, ay nagpatuloy sana sa ganoon ang mundo. Sa ganoon ay dapat napawi na sana ang kamatayan. Nakukuha nyo? Hayaan niyong tumagos yan ng ilang minuto. Kung si Caiaphas na punong saserdote, sa pag-aalay ng buhay ng hayop, ay sa ganoon pinaging sakdalang tao at binigyan ng tao ng walang hanggang buhay, o disinsanay walang rason para palitan ito ng anumang ibang bagay. Dapat ay nagtuloy-tuloy lang yun. Magkakaroon na dapat sana roon ng walang hanggang buhay at yayabong na mula roon. Pero kinailangan nga ng anino ng tunay na kordero ng Diyos na dumating para tanggalin ang kasalanan ng sanlibutan na nung una pa man ay paunang sinalita na ng Diyos. At ang mga kalalakihan at kababaihan ngayon na nung una pa man ay kilala na ng Diyos bago pa man itatag ang mundo, ang mga pangalan nila ay nasusulat na sa aklat ng buhay ng kordero. Kung sumigaw man sila, ayos lang. Kung di naman sila sumigaw, ayos pa rin. Kung gawin nila ito, ayos lang. Kung di naman nila gawin, ayos pa rin. Dahil sinalita na ito mismo ng Diyos, kinakailangan nitong maganap. Hindi sa may ibig o hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naawa. Pagpipili ng Diyos, hindi nangganang sarili natin. Ngayon pansinin, kaya naman ang mga paghahandog ay hindi sana nagsipaglikat. Kaya hindi sana sila nagsipaglikat sa paghahandog. Sapagkat, bakit? Eto nga't malapit na po tayo magtapos. Tapos na yung mga nasa lingguhang aralin. Sapagkat, ang mga nagsisisamba. Bakit? Sapagkat, ang pakiramdam ko nga'y para akong batang paslit na nabigyan ng pamaskong laruan ngayon. Ako'y tuwang-tuwa talaga sa bagay na ito. Ganun na lamang ang kagalakan ko na ilahad ito sa iglesia, sa inyo na mga mananampalataya, para makita niyo kung ano ang katotohanan. Kung ang mga bagay na yun noon ay sapat na, hindi sana yun nagtapos. Nagtuloy-tuloy sana yun sa walang hanggang buhay. Because the worshiper, now read it with me. Sapagkat ang nagsisisamba, ngayon basahin niyo po ito kasama ko. Ang nagsisisamba ay minsan ng di lang kadami revival na hanggang umaga lang ng linggo. Bagkus, ang nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi ng kasalanan. Ano raw? Ang nagsisisamba, yamang nalinis na minsan. Ang paglilinis ng husto ng dugo ng kordero, minsan lang at puspusan ng nilinis. Nilinis ang isang mananamba. Hanggang sa ang pinakabudhi ng kasalanan ay nawaksin na. Isipin nyo, ang salitang budhi, ang tamang pakahulugan na gagamitin natin dito. Ito po ang King James na version. Sa Inglaterra, ang pinakahuhulugan nito ay budhi. Dito, ang kahulugan nito ay ang paghahangad. Ang nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, sa pamamagitan ng puspusang paglilinis ni Kristo sa Kalbaryo, ay wala ng paghahangad sa pagkakasala.
Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Lahat ng bagay ay naging mga bago na. Ngayon, magagawa mo ngang makaawit na gaya ng ibong lari at may kimkim ka pa rin diyang galit, masamang hangad at pagkaalit sa katawan mo, sa kaluluwa mo. Magagawa mo ngang makasigaw nung sinlakas ng di ko alam, pero hayan pa rin ito sa iyo. Magagawa mong makasayaw sa espiritu. Magagawa mong makapagsalita sa iba't ibang wika, makapagpropesiya, makapangaral, magawa nga naman sa mga bagay na ito. At hayan pa rin ang masamang hangad, pagkainggit, pagkaalit sa inyong puso. Pero kapag ang tunay totoong walang hanggang salita ng Diyos na itinalaga na ng una, na hayan nga ang pangalan mo ay naisulat na roon, at talagang nalinis na ng gusto ng dugo ang taong yun, ang mismong pag-iisip nga lang nun ay nahatulan na siya sa mismong kinatatayuan niya. Sasabihin, wala akong nararamdamang kahatulan. Kapag sumasadya ako sa ganito't ganong mga lugar, wala akong nararamdamang kahatulan sa akin. Bakit wala? Ikaw, bilang isang negatibong mananamba, hindi ka pa kasi nalilinis ng husto ng dugo ni Yesus Kristo. At ang mga legalista ay may ganitong kaisipan. Hallelujah! Pahabain ko ang damit ko na maging hanggang dito at yung damit ko ay maging hanggang dito. Pahabain ko ang buhok ko at ayos na ako roon kasi nungalingan yan. Tapos ituturo nila ang isang babae na may maiksing buhok at may maiksing damit sasabihin, mapupunta ang babaeng ito sa impyerno. Di ko kayang sabihin yan. Haya't, yung ganyang mga bagay na yan ang pagpapahaba ay tunay namang mainam. Di ko sila kinukundina. Pero kung ibabasin nyo ang walang hanggang pag-asa nyo at pagkaligtas sa doktrinang yan, mapapahamak kayo dahil dyan. Ang isang lalaki o isang babae, hindi dahilan kayo manay ganito, ganoon o iba pa. Magsidulog lamang kayo sa bukal na puno ng dugo at humugot mula rito sa ugat ni Emmanuel na tumutulo. At hayaan nyo ang dugo ng Panginoong Yesus Kristo na puspusang naglilinis ay puksain ng husto ang mga pagkakasalan nyo. Kapatid, kahit pa nagsusuot kayo ng mga habang damit, kahit di na kayo nagsusuot ng damit na maiksi ang manggas, sa inyo ng mga kalalakihan at mga bagay na gaya niyan o anuman yang nais nyo. Pero kung may masamang pag-iinala ka pa rin at pagkainggit at pagkaalit, marahil nagpatakbo-takbo ka, nakapagsayaw, nakapagsalita sa iba't ibang wika, nakasigaw, nakapangaral ng ebanghelyo ano paman, pero ikaw nga'y sa kapamakan pa rin nasasadlak hanggang sa linisin kayo ng dugo at pairanin dyan ang makalangit na pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa inyong puso at mag-iiwan ng bakas ng buhay ni Kristo sa inyo. Amen. Kahit maging wika, ang mga ito'y titigil. Kahit maging mga propesiya, ito'y matatapos. Kahit maging karunungan, ito'y mawawala. Datapat kung ang sakdal ay dumating na, ang bahagya ay matatapos na. At tayo nanangan ngayon bilang mga legalista sa kung anong legal na bagay na gawa natin. Haya't nung ako'y isang makasalanan, isa akong leopardo, sa tuwing mas susubukan ko na tumigil sa ganito at tumigil sa ganoon, pinatitingkad ko lang ang mga batik ko. Isa nga akong hipokrito sa bagay na ito at maging kayo. Pero nung araw na yon na kayo dumulog sa kalbaryo sa puspusang paglilinis, kung saan ang tunay na kordero, sa ilalim ng lumang tipan, magdadala sila ng kordero noon. Sila nga'y pupuslit at makagagawa ng pangangalo niya. Sila'y di makapagtimpi at makikipagtalo at makikipag-away at magsasalita ng masama. At kapag nakagawa sila ng ganito, magdadala sila ng kordero, dadalhin yun sa saserdote, sasabihin, o saserdote ng Diyos, ano yun? Nakapagsalita ako ng masama sa kapitbahay ko. Ako'y nakapangalo niya. Nakapagsalita ako ng kasinungalingan. Nakapagnakaw ako. Ipapatong niya ang mga kamay niya sa papaslanging kordero na walang dungis. Susuriin niyo ng saserdote. Iangat yon para masuring maigi kung nararapat ba ito. Ipapatong ang kanyang mga kamay doon at gigilitan nila ng leeg. At ang dugo ay aagos sa kanyang mga kamay at ang munting kordero ay uunga, papadyak at mamamatay. At yung mananambay tatayo roon sasabihin, siya nga, ako dapat sana yun. Pero ang korderong ito ang humalili sa aking pwesto. Pero babalik pa rin siya na may ganun pa rin siyang pagnanasa. Gagawin at gagawin pa rin niya basta't may pagkakataon siya. At ganyan na ganyan ang mga tao ngayon. Dudulog sila at maghahayag ng pagkakasala at sasabihin, nagawa ko yung ganito, ganoon o iba pa. At manunumbalik at babalik naman, gagawin at gagawin ng gayong bagay ng paulit-ulit. Haanap sa isang simbahan o sa isa pa. Kung sa isang ito ay may kung anong munting bagay na napasimulan, bueno, pupunta sa isang ito at sa isang iyon. Subalit anino ito ng anong bagay? Ito nga'y di sakdal. Di nun mawawaglit ang pagkakasala, pero ito nga'y anino ng tunay na dobleng lunas na parating. At nung si Jesus Kristo na anak ng Diyos ay dumating at namatay sa Kalbaryo,
At kapag ipinatong ng mananamba ang mga kamay niya ng minsan sa ulo ng Panginoong Yesus at may pagkilala ng pagsigaw at pagiyak sa krus, ang kamatayan na yon, ang kahirapan na yon na tiniis alang-alang sa iba, na dapat yung mananamba ang magbabayad noon sa sarili niya, sa kalalim-laliman ng impyerno kung saan dapat siyang papunta. May pagkilala siya na binayaran ni Kristo sa pagalili sa lugar niya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang kasalanan. Pagkatapos anong nangyari? Ano ang naging pagkakaiba? Ano ang lumabas sa kordero mula sa dugo? Lumabas ang buhay at ang selulang dugo ay nasa kamay niya. Ang buhay ay nakapaikot sa dambana, pero yung mismong buhay ng kordero ay di magawang pumasok sa mananamba. Gayong ipinahayag na niya ang pagkakamali niya at umalili na sa lugar niya ang kordero. Dahil nga, ang mananamba ay may kaluluwa at di siya maaring mabuhay bilang isang hayop. Siya nga. Pero, oh Diyos, inawang ikasang 2 gabilya ng mahabang baril at iputok ang 2 barilis na yan sa direksyon ng iglesia rito. Yan ang aking dasal. Pero nung ang mananamba ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may walang hanggang buhay, ang Espiritu Santo, di mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula kamatayan. Kapag ipinatong ng mananamba ang mga kamay niya sa ulo na naghihingalong kordero ng Kalbaryo at ipapahayag ang mga pagkakasala niya at kikilalanin ng Diyos na yun nga'y taus-puso sa kanya, ipahayag niya ang pagkakasala niya. Yung buhay na nakapalibot na tinatawag na Espiritu Santo ni Jesus Kristo ay babalik sa mananamba at siya ay puspusang lilinisin at wala ng pagnanasa sa kasalanan dahil siya ay pangungunahan na ng Espiritu ng Diyos at hindi na ng sarili niyang buhay mula sa puntong yun. Siya nga't makagagawa pa rin siya ng pagkakamali. Sigurado yan. Pero ang buhay na yun ay pangahawakan siya. Masdan, bumaba tayo rito sa ika-14 na talata. Wala na tayong oras para tapusin ito. Kunin natin ang ika-12 talata. Ngunit siya, hindi ang korderong si Kristo. Ngunit siya, ang tinutukoy niya rito ay yung punong pagkasaserdote. Kung papaano nga saserdote ay nagpupunta roon sa templo at kung ano-ano pa, sasamba. Kung papaanong pabalik-balik ang mananamba ng may ganun pa rin pagnanasa. May taong dudulog doon sa altar at sasabihin, siya nga, ayaw kong mapunta ng impyerno. Mangangaral yung mangangaral patungkol sa kung ganong katindi ang init sa impyerno at yung dambana ay mapupuno ng mga tao. O Diyos, ayaw kong mapunta ng impyerno. Pero di rin naman nila gustong isuko ang kanilang sarili na sasabihin, Opo, Panginoon, hindi ang kalooban ko mula sa oras na ito, haya't ang iyo na. Siguraduhin niyong tiyak kayo sa ginagawa niyo. Sabihin, Diyos, mahabag ka po sa akin. Ang dugo ni Jesus ay nasa sa inyong kamay na kung ganoon. Huwag kayong magpupunta roon na siring buhay ang ipinamumuhay niyo gaya ng dati. Hahatulan ka ng dugo na yan hanggang sa huli sa paghatol. Siguraduhin niyong nasa sa inyo ang buhay na yan na naroon sa dugo, na bumalik sa buhay ng iyong dugo, bumalik sa puso mo at papangyarihin sa iyo na mamuhay ka na isang bago ng Kris, binago ng tao, ang mananamba yamang nalinis na minsan. Masdan niyo rito, ngunit siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa kasalanan ng gaano katagal, magpakailanman. Ang walang hanggan na yan na walang dugtungan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos, sa dulo ng daan. Saan siya naroon? Sa dulo ng daan. Naaalala niyo ba nung isang linggo bago itong huli lang? Yung linggo na yon na ipinangaral ko at isinalarawan ko ang munting daon ni Moises na umagos doon sa mga tambot lahat na? Naalala niyo ba yon? Kung papaanong kayo na mga nakatatanda ay nagiiyakan at nagsigawan habang nangangaral ako noon dito sa mga bata. Pinaupo natin sila rito na mga itim at bughaw ang mga mata ng mga paslit. Pinaupo rito sa harapan. Isinaysay yun sa kanila. Kung mawaglit mo ang iyong buhay, masusumpungan mo ito. Kung ipagkakait mo ang iyong buhay, mawawaglit mo ito. Naalala niyo ba, Iglesia? Naalala niyo, nung isinasalarawan ko yun, binigyan ko ng pagsasalarawan yung umagang yun, nung si Jochebed at nung si Amram, sina Aaron at Miriam. Nakaluhod noon bago lamang magliwanag ang umaga. Habang nakataas ang kanilang mga kamay, sinasabi, Diyos, pinagkalooban mo kami ng sanggol. Ngayon amin itong ibinabalik sa iyo. Ikaw ang nagbigay nito sa amin. Hindi ito sa amin. Sa iyo ito. Ikaw ang nagbigay sa amin at ngayon amin itong ibinabalik sa iyo. Kung ipipilit naming itago ito, papatay nito ng mga mangkukulam ng impyerno. Yung matatandang iyon na mahabat patusok ang ilong ng mga babae ay lilitaw riyan at hahawakan siya sa munti niyang ulo at iuntog sa pader. Amin pong mawawaglit siya kung itatago namin. Pero kung isasauli namin ito sa kanya na nagbigay nito sa amin, masusupungan namin ito. Ganon din ito sa sarili niyong munting daong sa umagang ito, kapatid na lalaki, kapatid na babae. May kargamento kayo riyan.
ang pinakamahalagang kargamento sa lahat. Ang tawag ay inyong kaluluwa. Sige nga't ipagkait nyo. Mamuhay kayo sa paraan na gusto nyo. Siguradong mawawaglit nyo ito kung gaano kang kasigurado na nakatayo nga ako rito. At kung inyo namang ibabalik ito sa Diyos at isusuko ang inyong kalooban, mapapanatili nyo ito. Masusumpungan nyo ito. Yan ang sinabi ni Jesus. Pagkatandaan, at nung ipaanod na nila ito doon, itong kayamanang ito ng kanilang puso, nung kanilang ipaanod na ito sa ilog, yung mga katakot-takot na mga buhay ay nagsipuntahan. At nakikinita ko nga ang Diyos, gaya ng pagkakasabi ko, tumayo sa kanyang luklukan. Alam nyo, napakaraming mga pagsubok na nangyayari sa ibaba rito. Pero may isa na nakatunghay sa kanila sa lahat ng pagkakataon. Hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Nung ang kaawa-awat matandang si Amram, na hayan, ang kaisa-isa niyang minamahal na munting anak, si munting Jochebed ay bago lamang niya pinagagatas ang batang ito. At pagkatapos ay kailangan na niyang ilagay ito sa isang taong at paanurin sa mga tambo kung saan nagsisitabaan ng mga buhaya dahil sa malilit na sanggol. Doon, nung nakatayo siya roon at gumuguhit ang mga luha sa kanyang pisngi, nagsalita ang Diyos. Halika rito, Gabriel! Halika rito, pansumandali! May gusto akong ipakita sa iyo. Meron ako ritong tunay na nananampalataya sa akin. Amen! Diyos, itulot mo na ako'y maging ganung uri ng tao na magagawa kong sabihin, sinabi ng Diyos, yun ang tama, at maging patay sa lahat ng ano pamang ibang bagay na yon ay magiging tanso na lamang na tumutunog o isang batingaw na umaalingaw-ngaw. Sabi, halika rito, Gabriel. Lahat kayo ng mga anghel, halika kayo rito. May gusto akong ipakita sa inyo. Nakikita niyo ba ang lalaking yun doon na nakataas ang kanyang mga kamay? Pinaanod niya ang sarili niyang sanggol. Ipinagkaloob ko ang bata sa kanya. Ngayon, kanya itong ibinabalik. Sisiguraduhin kong mapapasa kanya ulito. Amen. Sabi, Gabriel, tumawag ka ng 10,000 mga anghel na aatasang humayo. Nais kong puntahan nila roon. Pinatunog ni Gabriel ang munting trumpeta at umabot ang tunog sa mga pasilyo ng walang hanggan. 10,000 mga anghel na naarmaan ng nagsidulog. Sabi, magbantay kayo ng marin sa parot-parito ng ilog. Siguraduhin yung walang buwaya, walang kahit ano ang makalalapit doon ni isa sa kanila. Ito'y ibinabalik sa akin. Sabi ni Gabriel, Panginoon, punong kapitan, saan ka naman pupwesto? Doon ako sa dulo ng linya pupwesto. Ako ang tatanggap sa dako roon. Yan na yan mismo ang ginagawa niya ngayon. Kapag ilalagay ng tao ang kanyang pagtitiwala sa Panginoong Yesus, ipapahayag ang kanyang pagkakasala, hahawakan ng Espiritu Santo ang taong ito, at si Kristo ay tatayo dun sa dulo para tumanggap. Dumaan man sa napakaraming alimpuyo at mga buhaya at nakakatakot na patibong, at lahat na ay atin itong nilampasan. Sa lahat ng maraming panganib, pagpapagal at patibong sa daan, lahat yan ay akin nang napagtagumpayan, sapagkat biyaya ang siyang nagdala sa akin sa kaligtasan. Biyaya rin ang patuloy na magdadala sa akin sa tahanan. Sino yun na nasa dulo para tumanggap? Pakinggan nyo. Magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Buhat noon, hanggang sa ibayo sa dulo ng daan, ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Handa na ba kayo? Heto na. Heto na ang huling pagpihit sa tornilyo. Heto na ang huling dako na tatanglawan. Heto na ang huling martilyo para bumaon ng pako. Heto ang isang yun na pinag-abotang walang hanggan sa walang hanggan. At dito, ang tabak ng pagliligtas ng Diyos ay tumibo ng husto sa puso sa pagtutubog sa kanyang mga kinatawan sa Espiritu Santo. Heto nga ito, mga Hebreo 10:14. Pakinggan nyo, hindi ko ito salita. Bagkus salita ng Diyos na binigkas ito bago pa man itatag ang mundo. Nararapat lang na maganap ito. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang PINASAKDAL, pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. Pinasakdal ng gaanong katagal, hanggang sa kasunod na pagkakataon lang ba na nakagirian mo ang kapitbahay mo? Hanggang sa kasunod na pagkakataon lang ba na may nakita kang lalaki o babae na mahalay? Hanggang sa kasunod na pagkakataon lang ba na may nakita kang oportunidad na mapagbitiw ng malaking kasinungalingan? Hanggang sa kasunod na pagkakataon lang ba na nakita mong pwede mong siluin ng sinuman at saktan sila? At kaya tuloy umalis sila ng simbahan para sa sunod ay pipintasan mo na naman ang iba? Kanyang pinaging banal magpakailanman, pinasakdal magpakailanman, mangyaring ang Espiritu Santo, siya nga naman makakapagsabi ka ng kung anong bagay kuminsan na mali. Totoo yan. Siya nga't makagagawa ka ng isang bagay kuminsan na mali. Totoo yan. Pero sa mismong punto na gagawin mo ito, masdan nyo ang kasunod na talata.
At ang Espiritu Santo. Oh, grabe. Halos di na ako makapangaral pa. Masdan, ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo sa atin. Grabe. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo sa atin. Sapagkat pagkasabi niya na ito ang tipang gagawin ko sa kanila sa mga araw na yun, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa laban sa kanila. O Diyos, sino mang meron ng pag-asang ito sa Kanya ay nagdadalisay sa kanyang sarili, gaya naman ng Diyos na dalisay. Manalangin tayo. Makalangit na Ama, pinasasalamatan ka namin sa umaga na ito para sa puspusang paglilinis ng Espiritu Santo. Dahil sa biyaya ng buhay na Diyos, kami makasalanan, di matuwid, napakasama, di kaibig-ibig, walang Diyos, walang pag-asa, nawalay na nasadlak sa sanlibutan. At dumating si Kristo at humalili sa lugar namin. Sa paunang kaalaman ay nakita na kami ng Diyos sa kalagayan na ito. Nalalaman na kami may pagkagutom at pagkauhaw. Hindi na nakapagtatakang sinabi ni Jesus. Sila'y mabubusog, hindi magiging miyembro. Hindi sila'y makikianib, kundi sila'y mabubusog na mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Sa madaling salita, nagugutom at nauuhaw. May pagkabatid na wala tayong magagawa sa ating mga sarili, kahit ano pang gawin natin. Magagawa ng dyablo na magaya natin ang bawat kaloob. Magagawang pahayuin tayo at magpatong ng mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Magagawang pagsalitain tayo sa iba't ibang wika. Magagawang may paliwanag natin ang sasalitain iba't ibang wika. Magagawang pagkamitin tayo ng karunungan, kaalaman, pero hindi yun, Panginoon. Sinabi mo, marami ang magsisidulog sa araw na yon at magsasabi, Panginoon, Panginoon, hindi ba't ginawa ko ang mga bagay na ito sa iyong pangalan? Sinabi niya, magsilayo kayo sa akin, mga manggagawa ng katampalasanan, hindi ko kayo nakikilala. O Diyos, iyong papangyarihin ng aming mga pag-asa ay maitatag sa wala ng higit pa, kundi sa dugo ni Jesus na may katwirang nakalakip doon. Kapag ang lahat ng sa aming nakapaligid ay humantong na sa pagkabulid, siyang mananatili naming saligan at pag-asa magpakailanman. Sapagkat kay Kristo sa matatag na bato ako nakatayo. Ang lahat na ng iba pang tayo ay buhanging gumuguho. Ang makilala siya ay buhay, hindi ang makilala ang mga atas. Ang makilala siya ang persona. Dalangin ko, Ama, para sa bawat makasalanan sa gusali ngayon, na iyo po silang ililigtas mismo ngayon, at nawa sila ng walang halong emosyon, walang halong pagsasalungat na nanggagaling sa dyablo. Bagkus, sila nawa na mayroong tunay, dinahaluang pananampalataya, ay manampalataya sa bagay na pinangaral sa kanila, at tanggapin ang Espiritu Santo na siyang nagdala nito. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon, sapagkat sa iyong pangalan namin ito hinihiling. At habang nakayuko ang ating mga ulo, iniisip ko kung meron pa rito sa umagang ito. Ngayon, hinihingi ko ang inyong pantay, tapat, makatotohanang ano pa man niyang nagampanan niyo noon. Gaano man karaming pagsisimula ang naumpisahan niyo, o gaano man katagal na kayong kaanib sa isang iglesia. Kayo ba'y taus-puso dyan sa kaibuturan ng inyong puso sa bagay na ito, na nalalaman nyo na ang mga bagay ng sanlibutan ay lumipas na sa inyo? Ang magkaroon ng kabatiran na araw bawat araw at taon bawat taon, nagpapatuloy lang, di bumibitiw sa pagkakaangkla ang inyong sinepete. May isa sa ibayo na pauna nang ipinakita't naroon sa dulo ng daan, kung saan ang malaking putol na ito ay hinihila. May isa na naghahatak sa inyong puso, nalalaman na may isang araw kayo'y itataas. Kung di na yan mabawaglit sa inyong puso ngayon, kaibigan, mga kapwa ko mamamayan, manlalakbay, mapagpakumbabat kalugod-lugod na kawan, pagpalay ng Diyos ang inyong puso. Nakikita nyo na sa pagkakaupo nyo rito, ubanin na ang buhok nyo at laylay na ang balikat. Nakikita nyo ang mga kaawa-awat mumunting mga bata na marahil nalilipasan sa pagkain. At ako po ba'y tatayo rito at para magsabi lang ng bagay na mali sa inyo? Kung ganoon, huwag nawang ipahintulot ng Diyos. Lalabas dapat akong lumuhod at humingi ng kapatawaran bago man lang ako mangaral kung ganoon. Iniibig ko kayo, at yan ay sa tunay na kristyanong pag-ibig. Maging taos-puso po kayo sa Espiritu Santo ngayon.
Ang lahat ba ng mga bagay-bagay na ito'y lumipas na sa inyo? O si Satanas ay nalilinlang pa rin kayo at ang ipinapamuhay nyo ay kalakalahating buhay? May pagkakataon na iisipin nyo, bueno, mainam. At pagkatapos may pagkakataon na, aba, kayo, bueno, di ko mawari. At mangyayari na lang ang mga bagay na may pagkapatid kayo na hindi dapat. At kung yan ang inyong kalagayan, kung ganoon sa umagang ito, naisin nyo na isuko ang lahat-lahat kay Kristo. Alalahanin niyo ang sinabi niya, ang dumirinig ng aking mga salita at nananampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay meron nga, ngayon mismo, na walang hanggang buhay. Tapos na ang paghatol mula sa oras na yan mismo. Ang bagay na yun ay patay na. Kung tunay na tinanggap niyo ito mismo ang magpapatunay sa sarili nito. Ngayon tingnan niyo, huwag kayong magpadaya. Naalala niyo ba, maraming taon na rin ang nakararaan nung isaayos natin ang iglesia? Ako po'y nangungusap sa inyo, at habang nananalangin kayo, nakayuko ang mga ulo. Naalala niyo ba nung isaayos natin ang iglesia? Kung may mensaheng ibibigay sa pamamagitan ng propesiya o sa pagsasalita sa iba't ibang wika, at mayroong pagpapaliwanag, tapos isinusulat natin yun at ipinapatong natin yun sa pulpito, 3 kalalakihan ang sumasaksi. Ilalahad ko ang naturang mensahe sa pulpito. Kung di yun maganap, may masamang espiritu sa mismong pagitan nyo. Kaya nagpupunta kayo rito at itinatama yun. Kung may taong nakagawa ng mali, kapatid na babae man o kapatid na lalaki man na nakakita sa kanila na nakagawa ng mali, pinupuntahan sila ng mga nakakita. Sa pagpasok nila rito sa simbahan, hahawakan ng marahan sa bisig, pupunta rito sa likuran sa maliit na silid dito, sasabihin, kapatid, nakita kita sa lugar na di nararapat puntahan. Di ko yun sasabihin sa harap ng iglesia, dahil iniibig kita, nagkamali ka, manalangin tayo ngayon. Kita nyo? Ngayon, kayo nga'y maging tapat sa sarili-sarili nyo. Kung ang pag-ibig ni Kristo ay nasa sa inyo, na higit sa ano pa man na ibang bagay, pagpalain kayo ng Diyos. Mabuti yan sa inyo. Pero kung hindi, huwag kayong padaya. Ang mga espiritu niyon ay sobrang mapaglinlang. Madadaya nila kayo. Yun yung nangyari noon kay Eva. Sinabihan siya ng halos buong bagong katotohanan. Oo, ganun ba? Sinabi ng Diyos? Pero may konting pagkalihis lang doon. Yun ang sumira sa atin sa umagang ito. Nakita natin ang konting pagkalihis na yun sa bilog. Yun ang nagbunsod ng lahat ng problema. Kapatid, kung di yan gumugulong ng perpekto sa puso ng Diyos, magagawa niyo bang itaas ang inyong kamay ngayon sa Diyos at sabihin, Diyos, dahil po rito, nagnanais talaga ako na maiwasto. Wala pong ibang makakakita kundi ako. Inyo lang itaas ang inyong kamay. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Meron pa po ba? Pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos at ikaw at ikaw at ikaw. Pagpalain ka ng Diyos. Ngayon, nakikilala niya kayo. Nakikilala niya ang bawat isa sa inyo. Nalalaman niya mismo ang minimithi niyo. Ngayon, ang nakagisnan nating gawi, habang nakayuko po ang inyong ulo, ay ang mga tao'y lumapit sa altar. Mainam yan. Gusto ko yan. Pero di yan ang gawain sa Biblia. Ito'y doktrina lamang ng iglesia. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Diyan mismo sa kinaupuan niyo at itinataas niyo nga ang inyong kamay. May nasa 100 o higit pa ang narito sa inyo. Inyo bang tatanggapin na ngayon sa kaibuturan ng inyong puso? Pagkatapos niyong sabihin na pakiramdam niyo ay dapat niyo ngang gawin? Kayo po ba na sharing grupo na nagsipagtaas ng kanilang kamay? May tataas niyo ba ang inyong kamay sasabihin, akin na itong tatanggapin, kapatid na Branham. Tatanggapin ko na ngayon si Jesus. Ano man ang nagawa ko noon, tinatanggap ko na siya ngayon bilang aking mangingibig at aking tagapagligtas. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Akin na siyang tatanggapin ngayon. Kung anong bagay sa loob ng puso ko ang nag-uudyok sa akin na akin ngang ninanais ito. Kung anong bagay ang nagsasabi sa akin na dapat kong gawin sa oras na ito mismo. Ito na ang araw ko. Marahil kung sa susunod pa, ako'y napalayo na ng gusto. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Nakikita ko ang kamay niyo. Ngayon, nararamdaman ko talaga na dapat ko itong gawin. Mga kaibigan, ang iglesia ay nalalamig na. Ang Amerika ay hahatulan at di na magtatagal. Bawat bansa'y napatawan na. Anong mangyayari sa inyo 100 taon mula ngayon? Nasa kung saang dako na kayo niyan. Sa pagitan ng minutong ito at 100 taon mula ngayon, kayo'y liliban na sa mundong ito. Kinakailangan nakakasigurado kayo. Huwag niyong baliwalain ito. Ang salita ay ipinapangaral na ng Espiritu Santo mismo. At ito ang katotohanan na nanggagaling sa salita ng Diyos. May isa na umiibig sa inyo. Ngayon, di nyo nga magagawang itaas ang inyong kamay.
Maliban na may isa na tumawag sa inyo na inyong itaas ang inyong kamay, yan ang Espiritu Santo. Walang sino man ang makalalapit sa akin, maliban na palapitin siya ng aking Ama unang-una. At kung gano'n na lamang ang pag-ibig niya sa inyo na kumatok sa inyong puso at sasabihin, siya nga, ikaw ang tinutukoy ko. Ito na ang oras. Gusto kong pumasok bago kita alisin sa mundong ibabaw ng napaaga. Inihiling ko sa inyo na itaas mo ang iyong kamay. Inyo bang gagawin na ito ngayon? Isa pang beses sabihin niyo, ako ngayon sa kaibuturan ng aking puso, tinatanggap ko ito. Ngayon mananalangin po ako para sa inyo. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Naramdaman ko mismo, kalugod-lugod na kapatid na babae na ikaw ito. Ako nga'y tumanaw sa likod, kaya nga't inyong nalalaman na ako ilang araw na lamang, ilang oras na lamang, bago ang pagtatagpo sa dakong iyon sa ibayo. Maraming panahon ang ginugugol ko sa silid ngayon para manalangin. Gawain para sa pagpapagaling. Ang anghel ng Panginoon ay nasa malapit lang. Maraming dakilang mga bagay ang magaganap. Tumanaw ako sa likod at may nakita akong kung anong bagay na nakatayo sa silid. Naroon ito sa isang kabataang babae. Nakikita ko ang iba na nagsisipagtaas ng kanilang kamay. Naramdaman ko ang isang saksi na totoong-totoo rito. Naisip ko, kung magagawa ko lang tumawag ng isa pa, kung itataas lamang ng babaeng yun ang kanyang kamay, at itinaas nga niya, yun na nga yun. Ngayon, Diyos, mangingibig ng aming kaluluwa, sino po ba kami kung tutuusin? Hayan nga't, bago pa man maanyuan ng mundo, alam mo na ang bawat lamok na lilitaw sa mundong ito. Bawat langgam, bawat kulisap, ika'y walang katapusan. At iyong ngang nalalaman sa magapong ito kung sino-sino ang magsisitaas ng kanilang kamay. Alam mo na, kaya't nakita mo na sila bago pa man magpasimula ang mundo. Alam mo na sa tuwina, at iyong ang nalalaman na ang bagay na ito ay magaganap nang sa gayon iyong may lahat ang iyong pag-ibig sa iyong mga pinili. Iyong sinabi na iyong pinalitaw si Paraon at pinatigas ang kanyang puso. Nang sa gayon, iyong maipakita ang iyong kapangyarihan. Kaya gaano pa kayang higit na iyong ipinahayag ang iyong pag-ibig? Si Satanas, ang masamang iyon na bumaluktot sa tama na maging mali, pinahintulutan mo siyang gawin yun dahil magagawa mong ipahayag ang iyong pag-ibig sa ganoon sa iyong bayan. At o Diyos, iniibig ka po namin ng lubos-lubos. Lubos-lubos ang kaluguran namin sa iyo. At dalangin ko, Diyos, na ang mga taong ito ay mabubuhay ng isang Kristiyano, mapagpakumbabang buhay mula sa araw na ito at sa mga susunod na araw, yaman kanilang tinanggap ka. At kung mayroong iba, marahil di ko sila nakita lahat, marahil di mo sila ipinakita sa akin, subalit nangusap ka nga sa kanila. Kung may iba pa, iyong pagpalain din sila, sapagkat tinihiling namin ito, sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ngayon, mabagal lang kapatid na babae. Alam nyo, kahapon, si kapatid na Robertson ay naparoon kina kapatid na Wood. Ako'y nagpunta rin. Naghihintay ako roon para sa ilang mga bibisitang ministro na parating. May ipinakita siyang litrato at yung litrato, maraming litrato ang tinitingnan namin. Pero may isa roon na makikita roon ang iglesia na palabas ng pintuan. At nakita ko yung sarili ko doon na palabas at tiningnan ko. Oo, naku, grabe, ganoon na pala. Ganon pala ang nagagawa ng kahit konting taon lang sa iyo. At tiningnan ko uli, yun nga'y sumagi sa isip ko ngayong umaga. May kaunting panahon na lamang tayo sa mga kahirapan na ito at mga kasalanan. At iniisip ko ang maraming beses na naririnig ko ang awiting yan na nagsisimula, na nakikita ko ang mga tao na nagpupunta sila rito sa harap, tatayo sa palibot ng altar para tumanggap ng komunyon. At naririnig ko ang gulong ng kabaong na umiingit habang inilalabas siya sa silid na yun doon, inilalabas. Alalahanin niyo, ang pangangaral ng salitang ito ay ang tumayo sa paghatol. At ako'y tatayo sa likod nito. Tatayo roon. Sasaksihan ko ang lahat ng yun. Hindi ko ito mababawi pa. Nagawa ko nang sabihin ito. Kinakailangan kong manatili roon. Kakatagpuin ako nito sa paghatol, gaya ng kung paanong sinalita ng Diyos ang kanyang salita. At di na ito mababawi pa. Kita nyo? At tinitimbang ko ang bawat salita.
unang-una sa puso ko. At tinitingnan ko kung ninanais ko ngang sabihin ito mismo. Kung para bang mali, di ko ito sinasabi. Hinahayaan kong siya ang magsabi nito. Kung may bagay siya na sasabihin na kontra, gayong para bang di ako naniniwala roon, sasabihin at sasabihin ko pa rin talaga. Dahil siya na yun mismo. Gusto kong makasigurado, dahil ayaw ko ng anumang pagkakamali sa araw na yon. Alam nyo, magiging tunay na madilim sa may ilog doon sa araw na yon. Walang kahit sino roon ang makatutulong. Di ka makapagdadala ng pera sa dakong yon. Ang mga kaibigan mo ay mapapasaganong kalagayan din katulad mo. Dadako ka sa katakot-takot na dilim. Kinakailangan mong tumawid. Gusto kong makasigurado na ang tiket ko ay tama. Gusto kong makasigurado na kapag titingnan ko yon, nakikita ko ang dugo ng aking guro. Pagkatapos kapag narinig ko na ng ilang sandali, ang lumang barko na sumisilbato na, magiging mainam na ang lahat. Pero haya't ayaw ko nga ng kung anumang aberya doon. Gusto kong dito pa lang ngayon ay naayos na ang lahat. Kung may anumang aberya, gusto kong dito pa lang ngayon ay naayos na ito. Kakailanganin ko ang maski katiting na biyaya na makukuha ko sa araw na yon. Gusto ko pong maging tapat, gaya ng nasabi ng dakilang guro nung isang araw. Hindi niya ninais na maging tanyag. Ang gusto niya'y maging tapat. Ganon din ang sinasabi ko sa sinasabi niya. Gusto kong maging tapat. Gusto kong sabihin ang katotohanan para sa araw na yon. Kapag dumating na ito, maririnig ko ang mga sigawan sa palibot ng pangpang. Gusto kong tumanaw doon at makasigurado. Gaya ng mga batang Hebreo, nung panahon na nakikita na nila yung itim na mga pakpak na humahagibi sa buong lupain, ang kamatayan. Sasabihin ng maliit na batang lalaki sa kanyang tatay, sigurado po ba kayo na ang dugo ay nasa poste? Titingin sa labas yung tatay, oo anak, naroon ang dugo. Bueno, mainam po kung ganoon. Ligtas tayo. Wala pa ba riyan sa umagang ito, kaibigan? Siguraduhin nyo. Ngayon, Ora May, alam kong narito ka para maipanalangin ka, kapatid. Ang kaawa-awang munting babaeng ito, sa kanyang pagkakaupo riyan sa hanay na yan, na napakapayat at nanliliit. Hayan nga, ang munting si Shirley ay nakaupo riyan. Umiiyak, nanggaling pa ng Arizona. Naiisip ko nga sila bilang maliliit na bata pa sila noon. Lahat kayo'y naaalala sila. Doon sa maliit na lumang bahay na tagpi-tagpi. Yung mahirap na matandang tatay nila ay nakaupo sa likod ng simbahan dito para sa kanila. Naaalala nyo, nung maliliit pa ang mga batang ito kung papaanong nakikilala nating lahat sila. Kung papaanong ang kaawa-awang munting si Ora May. Kailangan ng dalawa para magtaguyod ng pamilya. Oh Diyos, itong terribling bagay na ito ng pagkakasal at diborsyo. At ginawa ni Curtis ang lahat ng magagawa niya sa kanila. Nagtrabaho siya ng gusto. Pero ang isang bata, maski sino pa sila, ay nangangailangan ng pag-ibig ng ina. Isang ina na magmamahal sa kanila. Nasa kalikasan ito para pakalmahin ang iyong pakiramdam. Ako po'y isang mangangaso. Pinag-aaralan ko ang buhay ng mga hayop sa gubat. Yan ngang at ako nga'y nagpupunta roon at pinag-aaralan ko yun. Ang isa pong nanay na oso, kapag siya'y nagpupunta uli, sa panahon ng taglagas ng taon, siya'y manganganak at magiging nanay uli. Itinutulak niya ang lahat ng kanyang mga anak na mamuhay sa sarili nila. May isa o dalawa siya. Itinutulak niya silang mamuhay sa sarili nila na matulog ang mga ito sa sarili nila sa panahon ng taglamig para masanay na sila sa ganoon. Sa kasunod na taon, kapag lalabas na uli siya, may dalawa o ilang maliliit na mga sanggol siya. Isa o dalawa, tumatayo siyang nanay sa kanila sa buong tag-init. Tapos pagdating ng taglagas, itinutulak niya na naman ang mga ito sa sarili nila. May dalawa na naman siya sa kasunod na tag-init. Pero papaano kung di siya magkaroon ng sanggol sa taon na yun? Alam niyo ba ang ginagawa niya? Lumalabas siya. Sinusubukan niyang hanapin yung maliliit na oso na yun. Sila'y kasing laki na niya. Kung di niya sila mahanap, kukupkup siya ng marahil 2 maliliit na lobo. Kukupkup siya ng siguro 2 asong gubat. Kukupkup siya, may pagkakataon nga, sanggol na tao mismo. Siya nga, may pagkakataon na ganoon. Kanyang kukupkupin yung munting batang sanggol o ano pa, at tatayo siya bilang nanay nun. Ganon kasi ang kalikasan. Di niya yun maagawang di yun gawin. Tingnan niyo po ang munting batang babae na may yakap na manika, kaya't di pa nga siya nagtatatlong taon. Napansin ko mismo ang munti kong si Sarah noong isang gabi. Nagpunta ako sa kwarto niya. May pagkatakot kung minsan, at ayun nga siya, natutulog, yakap-yakap ang kanyang munting manika sa kanyang bisig. Tumayo ako doon at pinagmasdan. Naisip ko, kaawa-awa naman. Alam niyo, di magtatagal, lilipas ang mga taon. Si tatay ay tatanda na, ako nga'y matanda na, nag-uuban at yayao na. Pero paunang pagpapakita yon na may isang araw,
Isang tunay, may munting sanggol na nakahimlay roon. Talagang nasa sa inyo kasi. At kung di nyo gusto yung gano'n na malilit na bata, may ibang bagay nga na humahalili. Kung ang isang tao ay di sasamba sa Diyos, sasambahin at sasambahin niya ang kanyang kotse. Magpupunta siya sa bahay inuman. Siya'y gagawa ng ibang bagay. Siya'y pupuslit dahil may kung anong bagay na dapat humalili sa bagay na yun. Ngayon, ang ating kapatid na babae, di ko layunin na napaantigin ang emosyon niya. Pero sa hindi niya pagkakaroon ng pagkakalinga bilang ina, siya nga't may bagay na humalili doon. At yung kaawa-awa at munting bata ang nagdurusa sa umagang ito dahil sa lubang pagkanerbiyos. 2 maliit na bata. Kaya't nakagawa siya ng pagkakamali. Maging ako rin naman. At sino bang hindi? Pero heto nga ang sinisikap kong sabihin. May isa na tapos nang pinatawad ito. Itinaas ng babae ang kanyang kamay kanina. Wala na ito. Yun nga'y nanggaling sa totoong puso na naniniwala talaga akong nanggaling doon. Masdan nyo nga kung anong mangyayari. Maging matandang babae man siya na puti na ang buhok, mananatili pa rin yun. Siya nga. Pero siya'y may pagka-nerbiyos. Walang gamot sa mundo ang makatutulong sa nerbiyos. Uminom ka man ng gamot para pakalmahin ang nerbiyos, gagawin ka pa nitong mas dobling ulit na grabe kapag nawala ng bisa nito. Walang remedyo sa pagka-nerbiyos. Pero ako'y nagagalak na may lunas. Alam nyo, maging ako ay dumanas din noon. Lunas po talaga. Di lang basta remedyo, talagang lunas. Dobleng lunas pa nga. Sa pangangaral ko kahapon sa radyo, ang pagkakamali sa pagkaligtas. Ang mga mangangaral ay bumira pero tumigil na lang bigla, kagaya ni Joas. Ang dapat sana ay bumira pa siya ng husto. Pero tingnan niyo kapatid kong lalaki, kapatid na babae, ang lunas ay si Kristo. O hayaan niyong sabihin ko ito sa pulpitong ito, sa likod ng munting lumang kahon na itinayo rito. Haya't sa kabila ng pagiging ganito lang nito, ay isa itong banal na dako gaya ng iba pang pulpito para sa Ebanghelyo. Ito'y inihandog sa Diyos. Tayo po'y may hirap lamang. Wala man itong pabalat na ginto sa ibabaw, pero ang Espiritu Santo ay naparito at gumawa ng maraming dakilang mga bagay sa atin. Kapatid kong babae, iha, pagpalay ng Diyos ang mamuntimong puso. Bilang isa kang nanay at bilang isa kang anak, kung tatanggapin mo itong sinasabi sa iyo ni kapatid na Bill dito, o sinasabi sa iyo ngayon, sinisigurado ko sa iyo, iha, na lalabas ka rito na pinabuti na ang lagay. Ngayon, nung itaas mo ang iyong kamay kanina, nung oras ding iyon ay tinanggap mo si Kristo. Gusto ko pansumandali, gusto kong lumapit ka rito, at mapapatunayan ko sa iyo na sa pamamagitan, ikaw mismo ang huhusga. Sa biyaya ng Diyos at Espiritu Santo na nakatayo rito mismo, magagawa kong lumisan yan sa iyo. Siya nga, hindi ko pa ito nakikita na nabigo kahit kailan. Pero ito nga ibabalik sa iyo sa paglabas mo rito, kita mo, kung itutulot mong bumalik. Pero kung di mo tatanggapin ang pagbalik nito, kahit ano pang nararamdaman mo, kaya't lumakad ka na sinasabi, pinagaling na talaga ako ni Jesus Kristo. Kita mo, ang laki nga ng ibinagsak mo, Oramay, mula rito. Nung dati-rati napakasaya mo at nagbibisikleta ka rito, at taas baba rito sa kalsada rito, napakasaya mo noon. Wala pa yung nararamdaman mo ngayon noon, di ba? Kita mo? Ngayon, haya't bumagsak ka rito, dahil wala kang ngang mapanghawakan, iha. Bumagsak ka rito, pero ngayon, kinakailangan mong maniwala na narito ka sa itaas. At sampalatayanan talaga yan. At ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kung ikaw nga'y sasampalataya, nakikilos ka na parang narito ka talaga sa taas dito, ay hayan ngang ang Diyos ay tataas ka muli riyan. Nariyan ngang nakaupo ang tiya Meda mo sa likod. May ganun din siya. Nakaroon din ako niyan. Alam ko mismo kung ano yan. Pero ang Diyos ang lunas. Sasampalatayanan mo ba ito sa umagang ito, Oramay? Gusto kong lumapit ka rito. Kung meron pa sa inyo na may sakit na nais mapahiran, sige po, iyuko natin ang ating mga ulo pansumandali. Iglesia, lahat kayo nakakakilala kay Curtis. Kilala niyo si Oramay. Kung titingnan niyo si Oramay, talagang makikita niyo na may kung anong nangyari talaga. Siya'y balis at tila talunan ng pakiramdam. Oramay, ito na ang panahon ng pag-aayos. Gusto kitang tanungin ng isang bagay. Maraming beses, Oramay, na sinabi mo, kung may masusumpungan lang ako na dako, kung saan makakapagpasimula ako, kung magagawa ko lang na magpasimula sa oras na ito't maging mabuti na ang pakiramdam, naniniwala akong magagawa kong hilain palabas ang sarili ko rito. Kita mo? Ganun nga, hindi ba?
Bueno, nandito ka na sa dakong yan ngayon, Oramay. Nandito ka nga mismo sa pinakamainam na dako sa buong mundo. Sa may altar, kung saan narito ang tanging isa sa buong mundo na makatutulong sa iyo, natutulong sa iyo, ang Diyos. Inihiling ko sa inyo na iyuko nyo ang inyong ulo bawat isa. Samahan ako sa pananalangin. Dear Heavenly Father, as this poor little girl, Minamahal na makalangit na Ama, habang ang kaawa-awang munting binibining ito, napakabilis talaga ng buhay. Ngayon siya isang batang-batang nanay na. Batid ko po na kanina, nung kanyang itaas ang kanyang kamay, bawat isang pagkakasala niya ay iwinaksi na. Diyos, ang Biblia mo ang saksi rito. Iyong sinalita ito sa langit na ang manampalataya ay makatatanggap. Ngayon, siya'y bumabata sa napakatinding pakikibaka sa hinaharap niya, Panginoon, at isinadlak siya ni Satanas sa ganoon sa dakong ganoon, at kinuha ang malilit niyang anak sa kanya, at inilagay siya sa institusyon para sa mga baliw, para iuntog ang kanyang ulo sa pader. Pero mangyaring siya'y pumarito sa tamang dako ngayong araw na ito sa may altar. Siya'y pumarito sa bahay ng buhay na Diyos. Nakatayo siya rito, kagaya nga nito, na mag-isa sa may altar. Pero di siya nag-iisa. Ang mga anghel ng Diyos ay nakakampamento sa palibot. Ang Espiritu Santo ay nasa malapit din. At siya ay saksi sa maraming pangyayari na naganap at napagkikilala na ikaw nga ay Diyos. At dalangin ko yun ng buong puso ko, buong kaluluwa ko na sa araw na ito na iyo pong tutulungan si Oramay. Ngayon, Ama, kinukuha ko rito sa may altar na ipinatong dito sa dakong banal na ito sa lilim ng Espiritu Santo. Ang tawag dito ay langis ng olibo o pampahid na langis. Pahid ng langis. Ito'y ayon sa iyong tagubilin. Langis na mula sa bungang olibo ng sanga. At ngayon, sa akin pong paglapit para pahiran ang aking kapatid na babae ng langis na ito, iyong sinabi, ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. Pagkatapos na may pangaral ang Ebanghelyo, yamang may kabatiran na ang dakilang gawain na ito ay paparating. Ang iyo pong kalooban ang sadyang masunod dito sa Indianapolis, kung saan marami ang may pagkanerbiyos. Ang dingi, pipi, bulag at lahat na natatayo roon. Pero di kami natatakot maski katiting. Iyo kasing sinalita ito bago pa man magpasimula ang mundo. May hipo kami ng langit sa dakong iyon na nagsasabi sa amin na ito'y katotohanan. Kami nga'y susulong para hamunin ng dyablo. Ang mga tao namin ay nasa panganib, gaya noon ni Lot sa pangangaral sa umaga na ito. At si Abraham nga'y pinuntahan siya. Satanas, kami nga'y tutugi sa iyo sa umagang ito. Ang kaawa-awat munting abang kapatid na babae nasa ligalig. At kami nga'y tutugi sa iyo nang may langis na pamahid at ng bautismo ng Espiritu Santo, nang may makalangit na salita ng Diyos at Ebanghelyo. Kami sumusulong para patungan siya ng mga kamay sa pangalan ni Jesus Kristo at pinalalayas ka namin sa Kanya. Sinabi ni Jesus, magsisulong at hindi mabibigo. Sabi, sa aking pangalan ay magpapalabas sila ng mga dyablo. At ikaw ang dyablo. Sa pagsunod sa kanyang atas, amin kang pinalalayas mula rito sa munting. Kami nga'y namamagitan ngayon na mistulang Aba. Ang dugo ni Jesus Kristo ang naglinis na sa Kanya mula sa lahat ng sala. Sa araw na ito, siya'y naging dalisay at banal sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag niya ng kanyang kasalanan, sa pamamagitan ng puspusang paglilinis ng Ebanghelyo. Amin ngang pinalalayas ang pagkanerbiyos na ito. Oo, siya nga. Iyo siyang hinahalina, pero di mo siya masasaling. Nagsusumamo kami sa dugo na namamagitan sa Kanya at sa bagay na ito. Ang mga ito'y tumatayong tagapamagitan. At ngayon lisanin mo na ang binibining ito. Palayain mo siya. At mula sa araw na ito, siya naway magkaroon na ng pananabik para doon sa mga maliliit na sanggol na nakahiga roon. Para sa asawang lalaki naman, naway siya'y dumulog din at maging Kristiyano. Nawa ang lahat ng kanya at balang araw sa kalwalhatian, ang dakilang bilog ng kanyang pamilya ay di mapatid sa ibayong yun. Naway ang nanay niya, tatay niya, lahat ng kanya, bawat isa, ay maparoon sa dakong yun. O Diyos, iyo pong ipagkaloob ito. Naway maging malaya na siya sa oras na ito. Amin pong pinalalaya siya sa pamamagitan ng sakdal na pag-ibig. At ito'y aming pinag-uutos sa pamamagitan ng Biblia at sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli ni Jesus Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at Espiritu Santo
Amin pong dinadala siya sa iyo, sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Sige, humayo ka na. Babalik na sa normal ang lahat ng mga bagay. Maayos na ba ang pakiramdam mo ngayon? Hindi ka na pinasasakit pa? Mainam na ang pakiramdam mo ngayon. Magiging gaya na nito sa lahat ng pagkakataon. Magiging mainam na. Siya nga, amen. Tapos na ito ngayon, kapatid. Pinabubuti na ba ang kalagayan mo? Ngayon pwede ka nang makalabas, lumabas, maging si Oramay uli. Kaya't isang bagong Oramay na, isang masayang binibini kay Kristo. Naway ang lahat ng iyon ay pumaram na. Bumalik ka rito ng mga 1 taon mula ngayon, loobin ng Diyos. Magpunta ka, sabihin, kapatid na Branham, naalala mo ba yung umaga na pinanalangin mo ako rito sa may altar? Doon mismo'y umayos na ang lahat. Pagpalain ka ng Diyos, purihin ang Panginoon. Iyukod natin ang ating mga ulo ngayon. Makalangit naming Ama, sa pagtalima sa atas ng aming Panginoon na tagapagligtas na si Jesus Kristo, amin ka ngang iniibig ngayon na may dalisay, banal na dinahaluang pag-ibig. At nawa ang iyong kabutihan at habag ay lumagak sa bawat isa sa amin at lahat. Ika'y aming pinasasalamatan sa mga bagong nakadalo sa aming pintuan. At dalangin namin na iyong pagpapalayan ng bawat isa sa kanila. Iyo pong pagpalayan ng aming minamahal na kalugod-lugod na pastor, ang aming kapatid na Neville, na nakatayo kasama namin sa renda ng Ebanghelyo, nang di nakapamatok sa sanlibutan, bagkus narirendahan kay Kristo. Suot-suot ang buong renda ng Diyos, hatak-hatak ang lumang Ebanghelyong karwahe sa likuran, napapatungan ng pamatok ng sama-sama bilang kapwa mamamayan at lingkod ng Diyos. Iyo pong pagpalain ng lahat ng mga diakono, ang tagapangasiwa, ang tagaingat ng pera, ang bawat isa na may mga katungkulan, lahat ng mga miyembro, ang kawan, ang mga bisita. Diyos, meron pong parating na pagtitipon sa may Indianapolis. Diyos, ako po'y di karapat dapat na mapagpala, pero iyo lamang pong pagpalain ang mga tao sa pamamagitan ng pangangaral ng salita. Di nga katakataka na daan-daan ang magsisitayo. Amin ding pinapahira ng binibining ito rito sa pangalan ni Jesus Kristo, na iyo siyang tutulungan na taalisin ang ligalig sa Kanya habang ipinapatong namin ang aming mga kamay sa Kanya sa pangalan ni Jesus Kristo. Ngayon po, makalangit na Ama, iyo pong ipagkaloob na ang iyong awa ay may paabot sa Kanya sa pangalan ni Kristo. Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo, iniisip ko nga kung meron dito ngayon na nagnanais makalapit sa may altar, nagnanais na dumulog at lumuhod para sa pagdulog na pananalangin, na tinanggap na si Kristo, o pakiramdam nila'y gusto niyong manalangin pa ng konti, matapos bumisita ang Espiritu Santo rito. Hindi po ba't napakainam na pakiramdam niyo sa bagay na ito? Hindi po ba't napakainam sa pakiramdam? Pumarito po kayo, kapatid na Neville. Ilan po ang nagnanais magtaas ng inyong kamay, sasabihin, nagnanais akong makalapit sa altar para sa kahit konti pang pananalangin. Itaas niyo lang inyong kamay, sabihin, hanggat kung malinis pa ako ng puspusan ng konti pa. Oo, pagpalain ka ng Diyos. Sige. Ngayon, hayan nga ang ating kapatid na Neville. Sa tingin ko, nakikita ko siya sa lahat ng kanyang paglakad. Siya nga isang totoong tao. Ganon na ganon lagi ang pagkakita ko sa kanya araw-araw. Ang pakikipagbaka man ay nagiging madali o nagiging mahirap, si kapatid na Neville ay nanatiling siya pa rin. Pinasasalamatan ko ang Diyos dahil dyan. Di kayang gawin ni kapatid na Neville yan sa sarili niya. Kinakailangan, Diyos ang gagawa nito. At ikinagagala ko nga na ang kawan ng mga tupa rito ay may pastol na gaya ni kapatid na Neville. Dalangin ko na ang Espiritu Santo ay tulungan siya at pagpalain siya. Minamahal ko siya at minamahal ko ang kanyang mga tao. At lahat kayo'y minamahal namin at idinadalangin namin na pagpalain kayo ng Diyos. Ayan nga't, ngayon habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo uli, inihiling ko na sa mga nagnanais na may panalangin at nagnanais lumuhod at puspusang malinis ang kanilang sarili, lumapit lang po na may pagpapakumbaba sa may altar. Ngayon, kapatid na Neville, maghandog ka ng panalangin para sa kanila kung mamarapatin mo. Gusto kong maisama kayo rito, bawat isa'y manalangin. Lumapit lang po sa may